mapuntahan nyo yung aming opisina, tapos mag-interview kayo doon ng mga aming distributors na. So, para at least makita nyo rin yung mabalanse nyo kung talagang ito ba ay para sa inyo o hindi. Lahat ng bagay naman, hindi mo malalaman kung hindi mo siya susubukan. Huwag kayong matakot i-try yung business. Nandito kami para tulungan ka at i-guide ka maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Join IM once and you will stay. Yan. Okay. Amazing morning, everyone. Gusto po, amazing morning. Ayan, ang dami na po natin. Ayan, 25,000 na tayo. Amazing morning. Gising pa po ang lahat. Asan ba tayo, no? Amazing morning po. No, ready na pong matuto for tonight. Ayan, meron po tayong special na IBP together po ng ating napakabatikang speaker po na meron tayong back-to-back speaker for tonight. So, let me just introduce po na ako po pala si Armida Bakar. So, I will be introducing po yung ating napakahusay na speaker for tonight po. And ano po, no, konting background lang. Ako po ay andito po ako Singapore as an OFW. Isa po akong payroll manager and reason po is nag-work po tayo, no? I mean, nagpa-part-time po tayo ng IM. Bakit po? Kasi po sa IM, no, maganda po na nag-start po tayo as part-time. Hopefully po, no, maging kagaya po tayo ng ating mga powerful speaker na nag-full-time na po after some time. So, maganda pong start. Napakaganda po kasi ng IM, no, aside po sa mga products natin na napaka-amazing po, no, magpaganda ng ating mga health is meron din pong napakagandang compensation plan para po sa atin. Kaya po dun sa mga na-invite po natin, no, stay tuned lang po kayo. Pasalamat po tayo kasi po nagkaroon po kayo talaga ng pagkakataon para makita niyo po kung gaano kaganda po ang IM, no? Yung ating produkto at saka yung ating compensation package. At silipin niyo po, pakinggan niyo po, no, kung paano po ito makakatulong sa inyo. Kasi talaga po, ako na po nagsasabi na talaga pong ito, malaki po may tutulong ito sa atin, no? So, let me start po, no, by introducing po yung ating ready na po ang lahat, no? Tatawagin ko na po ang ating speaker for tonight. So, ayan. Yan, lang na ba tayo? Ayan, nagsa 30,000 na tayo. Okay, so without further ado, let me introduce po ang ating powerful speaker. Ang una nating speaker for tonight, isa po siyang OFW, kagaya ko po, no? OFW din po ng Singapore. Meron pong combined 10 years po sila mag-asawa, nag-work po dito sa Singapore. Nakaka-inspire po kasi dumating po sila sa point kung saan po, no, iniwan po nila ang work nila sa Singapore at nag-full-time po sila sa IM. Bakit kaya, no? Ano kaya yung rason? Malalaman po natin. Ayun po. So, sila po, sila po ay nagurian na ngayong Emerald Elite Executive. 2 Million Circle Club na rin po sila and also a Millionaire Maker. Ayan, siya po, ang ating pong speaker tonight is founder po ng Dream Team, ang ating napakahusay na Dream Team Grand Mentor. Let's all welcome po our Grand Mentor Sam Palomo. Palakpakan po, masigabong palakpakan para sa ating mentor. Hello po, amazing morning. Thank you po, Mentor Armida, for that wonderful introduction. Ayan, hello po, nakakatuwa po at no, it's actually our second day since nung Monday. So ito po yung second day po natin to really have this IBP or what we call the IM business presentation, especially designed for all our kababayans diyan po sa Middle East. Sino po dito yung mga nasa Middle East talaga? Pa-type nga po at mabati po natin. Saan po kayo diyan sa Middle East? Nasaan po kayo diyang bansa ngayon? Sa Saudi ba yan? Sa Iraq ba yan? Saan po kayo? Sige po, para mabati po namin kayo. Ano po? Meron bang mga taga Dubai dito, Kuwait, saan pa? Marami po, no? Ang dami kasing mga bansa yan sa Israel. Hello po. Ayan, so hello po. Saan pa po yung iba? And yung iba po dito, mga taga Canada, may mga taga Singapore, di ba? Meron tayong mga taga Cyprus.
Yan, may Dubai. Hello po sa inyo. Kuwait. Ayun, may Israel, no? Ayan, dami. Sige po, watching from Belgium. From Bohol. Yan ang pinakamalayo, Bohol. Hindi ko pa napuntahan yun eh, kaya malayo yun. Sabi ko. Ayan po. So hello po sa inyo lahat. Magandang, napakaganda pong lalaki ang magtutok sa inyo ngayon. Wala po kayong magagawa. Ako po yung may mic ngayon eh, no? Okay, so I am very very much excited kasi po ay muli po ay makakatulong po ako sa inyo, especially po sa mga guest po namin, no. Hello po sa mga guest. Ayan, pwede po din kayo mag-type ng na guest po kayo para mabati ko din po kayo, no. Ayan, watching from Sweden. Meron po tayong mga taga Sweden, may mga taga US din po tayo, no. Ayan, ang dami. So I think meron din tayo sa Italy, no. Talagang hindi lang to pang Middle East, talagang pang worldwide po itong ating ginagawang IBP na tinatawag or webinar. All right? So bago po ako magpatuloy, ano po, konting pakilala lang din po ng background ko paano ako na-involved sa ganitong business. Dati po akong isang high school teacher, no, bago po ako naging OFW. Pero hindi ko po tinuloy ang pagtuturo ko kasi wala po ako nabalitaan na yumaman sa mga teachers. Hindi ko po alam kung kayo po ay may nabalitaan na yung teacher nyo nung araw, nung elementary kayo, nung high school kayo, or nung college kayo ay yumaman sa pagtuturo. Ako po kasi walang nabalitaan na may teacher po na yumaman, no, unless yung pong teacher po na yan ay may-ari ng eskwelahan at napakaraming branches at siya talaga ay trip niya lang magturo. Ano? So ako po talaga ay naliwanagan kagad ako kasi during that time I was just 21 years old nung ako po yung unang nakaranas magturo na ang kwentuhan po ng mga co-teachers ko sa aming faculty room, no, sila daw po ay mga taga London. Doon ko po unang narinig yung salitang London. Sabi ko, "Ma'am, sir, ano po ang sinisabi po ninyong mga taga London kayo? Eh di ba po tayo ay mga taga Mindoro lamang?" Kasi kami po ay taga Mindoro, ano. Pero nung ako po ay una ko napakinggan yung salitang London, na curious po talaga ako kasi nga po ah, tinanong ko sila ano yung ibig sabihin ng London. Sila daw po ay yung kanila daw pong sinasahod, yung sweldo daw ho nila ay halos wala na natitira kasi baon sila sa loan, may loan sila dito, may loan sila doon, may loan doon, di ba? Kaya doon ko po una narinig yung salitang London. So sabi ko sa sarili ko, mukhang alam ko na yata ang magiging future ko kasi yung present nila yun ang magiging future ko kasi ako po ay 21 years old, una po ako nakaranas magturo at sila po ay mga nasa 40s, 50s, mayroon na magre-retiro. Okay? Na baka sa itsura nila na hindi po sila masayang taga-London sila. Alright? So sabi ko sa sarili ko, mukhang ayaw ko yatang maranasan yung kasalukuyang nilang naranasan ngayon. So madaling sabi, doon ko po unang na-realize na pwede nyo po palang alamin yung future mo sa pamamagitan ng you have to talk to those people na kasama mo, na sila yung matatagal na. Katulad nga po na nangyari sa akin. So kinausap ko sila, no? So sabi ko sa sarili ko, kailangang mayroon akong baguhing linya. Kumbaga, mayroon akong kailangang baguhin para mabago ko din yung magiging future ko. Kasi ang future naman po talaga natin, di ba? Nakadepende po yan sa iyong gagawin ngayon. Ano ho? I mean, ngayong action mo na yon, no? So kaya po ako ay nag-iba ng linya, napunta po ako sa retail business, napunta po ako sa corporate world, no, na-hire po ako as store management trainee sa isa pong boutique diyan sa SM North EDSA at ako po ay naging manager din po, store manager at pinadala po ako sa Pampanga, naging area manager po ako. Ang sarap pakinggan. Ako ay isang manager pero walang money. Malakas lang yung dating pero walang datong, di ba? Pero doon ko po na-realize na sabi ko sa sarili ko, mukhang kahit yata pala talagang manager na ako, ang hirap pa rin ng asenso kasi po ako po kasi ay talagang kahit noong time na yon single pa ako, para na akong may asawa kasi po marami po kasi magkakapatid kami, ano, 11 ho kami. Baog po kasi ang tatay ko, 11 lang ho kami. Kulang pa po ng isa. Dapat isang dosena kami. Nabaog pa tatay ko noon, ha. So 11 lang ho kami. So ako po ay pang-siyam, yung dalawang sumunod sa akin, kumbaga nakatoka na sa akin yon, ako yung susuporta sa studies nila. So kaya nung nagtatrabaho talaga ako, talaga para akong pamilyado kasi sinusuportahan ko po yung college nila, no. And so kaya po doon ko po naisip na mag-abroad na ako, no. Kasi nga sabi ko, ang hirap pa rin kahit na maganda ng position ko dito sa Pilipinas. And so nung ako po ay napunta ng Singapore, ito magsi-share screen na po ako, no, para mas makaka-relate po tayo. Nung ako po ay napunta sa Singapore, yun po yung 2007 po ako napunta ng Singapore. At ang iniisip ko po nung ako po napunta sa Singapore, 5 taon lang ang pinakamatagal ko at ako po ay makakauwi na rin sa Philippines para mag for good. Hindi ibig sabihin, hindi ko pinangarap na ako po ay magtrabaho sa Singapore ng hanggang sa pagtanda ko. Ano ho? So kasi nga iniisip ko, ang pagtatrabaho sa abroad ay malaking opportunity at pwedeng kumita ng malaki na makakaipon ka na mas mabilis na sa mas mabilis na panahon. Kaya
makakapag-for good ka rin kaagad sa Pilipinas. Kaya ang inisip ko na kaagad, kinumpute ko na kaagad kasi during the time, ang offer sa akin nasa $2,000. Plus, ang dami-dami ko pang mga racket din kasi ako po ay raketista din eh. Kaway-kaway sa mga nag-racket dyan, yung mga mahilig sa mga part-time, mahilig sa mga racket. Kasi ang racket ko po, nagtuturo po ako ng ballroom dancing. So, dati po akong DI sa Singapore. So, kaya po, ang nangyari po sa akin, isa po sa realization ko nung nandun po ako, na ang dami ko pong nakilala na mas matagal pa sa 5 taon. Eh, di ba ang iniisip ko, 5 taon lang ako magtrabaho dito, makakaipon ako, uwi akong Pilipinas. Napakarami ko po nakausap, nakilala na 5 years pataas. Meron ng 10 years, may 20 years, may 30 years. Nung tinatanong ko po sila, ate, kuya, bakit to nandito pa po kayo? Eh, ang tagal nyo na po pala dito. Ang sagot po sa akin, halos lahat po ng natanong ko po, very common yung sagot nila. Ang sagot sa akin, Sam, alam mo naman, mahirap ang buhay sa atin. Yun po ang sagot sa akin. Familiar po sa salitang mahirap ang buhay sa Pinas. Naku po, gasgas na yan. Talagang totoo po yan. Eh, di ba, sa loob-loob ko lang, natural. Kaya nga po tayo nag-abroad kasi mahirap ang buhay natin sa Pilipinas eh. Kasi kung mayaman ka sa Pilipinas, bakit ka mag-abroad? Unless you want to migrate. Iba naman kasi yung usapan ng ikaw ay immigrant sa OFW, magkaiba po yun, di ba? So, sabi ko sa sarili ko, oo nga, no? Uh, Mahirap nga ang buhay sa atin, kaya nga tayo nag-abroad. Pero ngayon, matagal na sa abroad, ganun pa rin ang sinasabi. Mahirap pa rin ang buhay. Di ba? Parang nag-iba ka lang ng bansang pinagtatrabawan. And nung tinatanong ko po sila, sabi ko, so kailan niyo po balak umuwi sa atin mag-for good na? Ang sagot sa akin, Sam, pag hindi ko na kaya magtrabaho, pag wala ng trabaho, pag hindi na kaya magtrabaho, nakakalungkot pa minsan yung iba, talagang inuwi sa Pilipinas bangkay na. Huwag tayong magkaiyakan, pero totoo yan. Tama o tama? Na yung iba inuuwi na sa Pilipinas talagang hindi na kaya magtrabaho kasi ang dami na ring sakit. Yung iba inuwi sa Pilipinas kasi namaltrato ng kanilang boss, etc. etc. Napakaraming masasakit na, alam mo yon, kwento ng OFW. Ano ho? Ibig sabihin, ilan lang din. Kumbaga, out of 100%, majority pa rin ay hindi magandang kwento. Okay? Promise. Majority pa rin ng OFW story ay malungkot kumpara doon sa masaya. Hindi ko naman sinasabing lahat ay malungkot. Ano, mayroon namang masaya. Ano? So kaya ho, nung ako po nasa Singapore, ito po yung naging, kumbaga, turning point ng buhay namin. Kasi po, ito pong year 2014, okay, dito po ako at yung wife ko po, dito kami nagkaroon ng turning point ng buhay namin na nagkaroon kami ng malaking realization. Yung wife ko po ay McDonald's manager. Sa Pilipinas, McDo. Sa Singapore, McDonald's. Alright? So, ang realization namin, malaki nga kami kumita. Kasi siya manager, ako din retail manager. Ako sa mall nagtatrabaho, siya din. Nasa mall din po yung McDonald's store nila. So, wala kaming oras sa aming anak. Alam mo yung gano'n? Na magde-day off ka, talagang pagod ka na. Pahinga mo na lang. Alam mo yung gano'n? At saka yung anak namin ay nasa Pilipinas. So ito pong baby po na, ito po yung panganay namin. Bakas naman sa itsura ng baby namin dyan, na napakalungkot niya. Tingnan niyo po. Pero cute pa rin, di ba? Ayan, pero yan po yung time na sabi namin. Kasi nung pinanganak siya ng February, nakasama niya lang ulit kami bilang parents niya ng anong petsa na, anong month na, mga September nung napunta ng Singapore. So sabi namin mag-asawa na parang may mali. Alam mo yun? Oo nga, magandang income namin, nakakapag-provide kami ng maganda sa anak namin, pero parang may mali. Alam mo yung gano'n? Na hindi siya balance, may kulang. So doon namin na-realize po na nag-decide po kami. Actually, bago pa mag-December, usually po pag December, marami mga bonuses, di ba? Maraming kung ano-ano, 13-month pay, mga kung ano ng mga bonus, no? Hindi na po namin hinihintay yung December. November pa lang po, nag-decide na po kami mag-asawa na umuwi ng Pilipinas mag for good na talaga at magnegosyo na lang ng full-time business. Na yung negosyo pong nakapagpabago ng buhay namin, yun po ang negosyong ipapakita ko sa inyo ngayon. Na pwede rin po makatulong din po sa inyo. Alright? Kasi po, since 2014 until now, kami po ay retired na sa pagiging OFW. Kami po ay full-time entrepreneurs na po. At ang maganda pa po noon ay home-based po ang negosyo natin. Okay? Tatanggalin ko tong ang aking virtual, dahil lang po para makita nyo po. Okay? Dahil lang po. Tanggalin ko lang yung aking virtual background para talagang home-based tayo. Ayan, tingnan nyo po. Nasa bahay lang po kami. Okay? So, our business is home-based business. Yan, tingnan nyo po yan. At, okay. Okay, share screen ako ulit. Ayan po. Alright, so, ang kagandahan po nito, okay,
naniwala ho kami na ang plano ng Diyos ay mas maganda kumpara sa plano namin. Okay? Kasi may kailangan maniwala ka po na 'to, eh. Minsan kasi ang plano mo, yan pala ay ano lang, alam mo yun parang, planong saktuhan lang. Maniwala ho tayo na ang plano ng Diyos sa atin ay pagyamanin tayo, i-prosper niya tayo. Kasi marami sa atin ang parang pinaniniwalaan na lang na, ay ganito na talaga ang plano ng Diyos sa atin, sa amin, gano'n ano, na ang meaning po sa atin ng kahirapan ng buhay, ayun yung simpleng buhay para sa atin. Napakarami nating kababayan ang sasabihin nila, gusto ko lang talaga yung simpleng buhay. Ang tanong, ano ang tinutukoy ng mga kababayan natin pag sinabi nilang simpleng buhay? Okay? Nakakalungkot, pero ito, bibigyan ko kayo ng example ha. Sa Pilipinas po, kayo po ba ay nakaranas mag-commute? Or kayo po ba ay oh, kung kayo po ba ay hindi nakaranas mag-commute, may kilala po ba kayong mga commuter sa Pilipinas, especially sa Metro Manila? Ang buhay ng commuter po, okay, sa Metro Manila, napakahirap. Okay? Ano pong tawag doon? Mahirap o simple? Pag sinabi nating simple, madali. Tama po ba? Kasi wala po akong makita sa dictionary na ang meaning ng simple ay madali. I mean, mahirap. Ibig sabihin, pag sinabi mong simple, madali lang. Pero ang buhay ng commuter, hindi siya simple. Mahirap siya. Ang tanong, ngayon po ba, okay? Ano ang sitwasyon ng mga commuter sa atin? Sobrang mas mahirap pa kaysa doon sa bago pa mag-pandemic. Bakit? Ngayong may pandemic na, hindi mo na alam yung katabi mo may virus. Hindi mo na alam yung kaharap mo may virus. Tama ba? So mas mahirap. Ang tawag doon, hindi po simple ang tawag doon. Ang tawag po doon ay mahirap. Okay? Ano pa? Sample pa po. Punta ka ng shopping mall. Alright? Kaya nga may tinatawag na window shopping. Eh. Bakit ka mo? Punta ka ng mall. Wow, ang ganda. Pumasok ka sa isang boutique. Nakita mo yung window display nila. Ang ganda ng dress. Sinukat mo ngayon, miss. Patry ako niyan. Patry ako niyan. So nag-try ka ngayon. Nagtingin ka sa salamin. Nag-picture-picture ka pa. Feel na feel mo yung dress na yan. Ha? Ngayon, decided ka na gustong-gusto mo na yung dress na yon. Okay? May chine-check ka ngayon, may in-inspect ka, may hinahanap ka doon sa dress. Ano kaya yon? Ha? Sige po, relate ba? Anong hinahanap mo doon sa magandang dress na sinusukat mo? Hinahanap mo yung price tag, di ba? Nung nakita mo 7,000, ha? Nagbago ang mood mo. Di ba? Di ba? Gusto mo na nga eh. Gusto mo nang bilhin, type na type mo na, di ba? Picture-picture ka pa, ganyan, di ba? Pero nakita mo 7,000, nagbago mood mo, sabi mo doon sa sales lady, Miss, wala ba kayong kulay orange na to? Yung buong, yung, yung color orange ng dress. Nung naghanap ka ng wala talaga, alam mo gano'n? Wala. Sige, next time na lang pag mayroon na, no? Gumawa ka pa ng dahilan mo, di ba? Bakit? Kasi akala mo 700 lang, kaya mo lang 700. Alam mo yung gano'n? Kung pumunta ka ngayon sa isang magandang restaurant, nagka-crave ka ngayon, gusto mong kumain ng napakasarap na crispy pata, ha? Masarap na crispy pata. Yung malutong na isasawsaw mo sa suka. Naku, naglalaway na si ate, ha? Crave ka ngayon, punta ka, ha? Ngayon, binigyan ka ng menu. Saan ka tumitingin? Sa kanan o sa kaliwa? Saan ka tumitingin? Karaniwan sa kanan, ini-scan mo yan. Nagiging scanner yung mata mo. Tinitingnan mo ngayon, ano yung pinakamura. Nung nakita mo tuloy yung gusto mong kainin, crispy pata, siya, 900. Biglang nalaki na mata mo. Di ba? Naku, makolesterol to, wag na lang to, di ba? Samantalang gusto mong kumain ng crispy pata, biglang nagbago na naman ang mood mo. Bakit? Kasi mahal para sa'yo. Tama po ba? Hindi po simple tawag doon. Ang tawag doon mahirap. Alright? Nagiging simple po ang buhay kapag yung gusto mo nasusunod mo. Gusto mong pagkain, makakain mo. Gusto mo yung dress, napakagandang dress, kahit 7,000 yan, kaya mong bilhin yan. Tandaan niyo po ito. Ang isang bagay ay nagmumura at nagmamahal depende sa bumibili. Promise. Louis Vuitton, mga signatures na mga luxury items na yan. Siyempre, yung mga walang pera, grabe, ang mahal-mahal niyan. Doon sa maraming pambili, nangungoleksyon yan. Tama o tama? Grabe, di ba? So sa madaling sabi, ang mahal at mura depende sa buhay-bili. Ngayon, kung gusto mo maging simple ang buhay, dapat doon ka sa yung marami kang pambili. Para maging simple talaga, maging madali lang ang buhay para sa'yo. Tama po ba? Ako po ay nakaranas ng isang, hindi ko alam kung alam niyo po ito, isang tuyo. Alam niyo yung tuyo? Yung maliit na isda, dried fish, yung tawag gano'n sa English, basta tuyo, na maalat, na isang piraso na gano'n, yung maliit lang.
Alam niyo po ba, 3 kami magkapatid, ako at yung dalawang sumunod sa akin, pinaghahatian pa namin yun. Parang palasa na lang sa kanin, no? Nakaranas ako ng ganong buhay. Alam mo yung wala kang ulam na yung kanin mo, sabawan mo na lang ng tubig at lagyan mong asin. Ang tawag namin doon, sabaw tubig. Nakaranas po ako ng gano'n. Ang tawag po doon, mahirap, hindi po yun simple. Ngayon, tayo mga Pilipino kasi, naku po, sobrang ang tatalino, ang gagaling natin. Sobrang matyaga, matiisin tayo mga Pilipino. Yung bumabaha na nag-e-enjoy pa. Alam mo yung gano'n? Hala, mag-undoy ka diyan, kahit ano pang yung baha yan, nag-e-enjoy pa mga tao na lumalangoy pa diyan sa baha. Gano'n tayo ka-resilient na mga Pilipino eh, ano ho? Tama, yung parang yung mahirap, sanay na tayo diyan, kaya yun na yung simple sa atin. Walang hirap-hirap diyan. Alam mo yun, yung pag sumasakay sa jeep minsan, sasabit ka. Alam mo yung gano'n? Naging madali na lang sa atin yan kasi bakit? Sanay na tayo. Naku po, alam na alam ko yan kasi diyan ako nanggaling. Pero promise po, iba po ang tinatawag nating the prosperity na deserve mo po. Alam ko, ako naniniwala, deserve po natin lahat yung prosperity, no? So ito po yung nangyari sa amin. So since 2014 nga po kami po ay full-time sa pagninegosyo at kami nga po sa I Am Worldwide, naging part po kami 3 years ago. So kami po ay part na rin ng Millionaires Club ng company. Nakapag-travel din po kami ng libre at kumbaga kasama na rin po kami sa mga top achievers po ng company at sa buong team po namin ng Eagles Alliance, kami po yung naging top 1 at nakatanggap po kami dito ng 460,000 one-year bonus doon lamang po sa bonus system ng company na hindi po namin naranasan yun nung kami po nagtatrabaho sa Singapore. At meron po kaming worldwide team na which is Dream Team Worldwide na yan po yung lumalaking team po namin ngayon na nakakatuwa kasi majority po ng kasama po namin dito ay mga kapwa po namin mga OFW kasi nga po ang sarap po no ang sarap na may mga kababayan po tayo na tutulungan natin sila na kumikita ng maganda na ang maganda pa po na to marami na rin po tayo nakasama dito na naging full-time na rin po nila yung ganitong business. Alright? At dito po, naranasan din po natin dito magkaroon ng libre ng mga libre mga ganito luxury na gadgets ano po. Yung akin pong MacBook Pro na gamit ngayon ay libre lang po ng IAM Worldwide. At yun po ang kagandahan po kasi sa IAM Worldwide, lahat ng gusto mo pwedeng ibigay libre lang. 'Di ba? Ang sarap, no? Ayan. So kasi ayan yung luma naming MacBook 2012 pa yan na dahil nagtatrabaho pa kami during that time pero ang sarap pala makatanggap ng libre. Ano po? Ayan. And dito naman po ang total na namin naging bonus sa bonus program ng company is nasa 1.1 million na rin po. Bonus pa lang po 'yun ano ho. Wala pa po din yung ibang income namin. No? And then, awa po ng Diyos, ito po, recent income lang po namin. Yung 1 week passive income po namin, 85,650. Ito po yung wala na kaming personal sales. Ito po yung, ibig sabihin, pumapasok yung income na kahit wala ka ng effort. Yun po yung kagandahan sa business po na to, na pwede kang kumita ng kahit patapos na yung trabaho. Kasi ang alam lang talaga natin yung trabaho kita, no work, no pay. Ganun po, no? Kaya po dito makakatulong po tayo sa inyo na paano nyo ma-discover or paano nyo matutunan yung negosyo na sa umpisa mo lang gagawin pero dire-diretso na yung kita. So, ito po yun. And ito naman po nakakatuwa kasi sa mga business partners po namin, ito po ay mga OFW din po, no? Ito si Mentor Rochi po namin. Siya po ay taga Cyprus. Ito yung recent lang na income niya. Ito po ay weekly encashment namin, no? Nakakatawa, imagine mo 67,170. Mas parang siguro times 3 na yata 'to ng sahod niya sa Cyprus. Pero 67, I don't know kung times 2, times 3, pero nakakatuwa lang po kasi part-time business niya lang po online, pero ganyan po yung encashment niya. Ito naman po si Mentor Amy ng Canada. Ayan po, 107 net na income niya in 1 week encashment. So, ang maganda po doon, nag-encash na siya ng 107, meron pa siyang available na 194, di ba? Ang sarap ba ng gano'n? At may full-time pa po siyang trabaho sa Canada, no? So yun po yung nakakatuwa sa ganitong negosyo na on the side you can have your business. At ang masarap pa po na to, you will do this business with your team, with your mentors. Ibig sabihin, nagiging madali na lang siya kasi marami kang mga kasama or katulong dito po sa business po na to. And sabi ko nga po dito, if you don't control your time and income, then you're not in control of your life. Kasi po, ako po nakaranas talaga na parang hindi ko kontrolado buhay ko. Ultimo birthday ko po, hindi ako makapag-day off. Ultimo yung Christmas Day, alam mo yun, hindi ka makapag-day off. Di ba tayo mga Pilipino po, napakalaga sa atin ng Christmas Day. Napakalaga sa atin ng mga ganyan. Ako po, hindi ko naranasan mag-day off niyan nung ako nagtatrabaho. Bakit? Ang trabaho ko kasi nasa mall. Di ba pag mall, kahit Christmas, bukas, di ba? So paano? At bawal kami mismo mag-leave or mag-off ng ganon. Kasi yun yung pinaka-peak period kung tawagin. So kaya po, doon ko na-realize na, ay parang hindi ko talaga kontrolado buhay ko kasi hindi ko control oras ko.
Hindi ko control yung income ko. Hindi ko naman pwede sabihin, boss, ang sipag ko, doble mo naman sahod ko. Hindi pwedeng gano'n. So kaya po, ang tanong kasi nito, ikaw ba ay nasa gantong sitwasyon, 'di ba? Na wala kang kontrol sa oras, wala kang kontrol sa income. Kasi po pag hindi mo kontrolado ang income mo at ang oras mo, promise, hindi mo kontrol ang buhay mo. Tama? So kaya po, sa awa ng Diyos, in this business, 2014 pa po until now, so may total freedom na po kami. Na ang tawag nga po namin dito is yung tinatawag nating time freedom, financial freedom, at health freedom. Marami po kaming mga kaibigan, may mga oras, maraming oras actually, pero walang pera, mga tambay, di ba? Walang trabaho. Yung iba naman, maraming pera, ang lakas kumita, wala nga lang oras. Yung anak nila, mas kilala pa yung nag-aalaga sa mga anak nila. Ano po, na yung yaya, mas kilala pa, mas love na love pa yung bata, yung yaya. Alam mo, nakakalungkot na, pero yan po talagang katotohanan, no? At ang masakit pa nito, yung iba nating kababayan, wala lang ang pera. Nakakasakit pa. Yun ang masakit talaga. Ano ho? So ito po, ako naniniwala ho ako talaga na tayong tao po, tayo po ay mahal ng Diyos. Deserve po talaga natin ng tinatawag nating amazing life wherein meron kang oras para ma-enjoy naman yung buhay mo at meron ka ding pera para din naman talaga siyempre ma-enjoy mo yung oras mo. Para balance at healthy ka pa. Yan po ay nakuha po namin yan sa ganitong negosyo. Kasi po, number one, nagpo-promote tayo dito ng kalusugan. Na i-discuss ko rin po sa inyo mamaya. So ito po yung tinatawag po nating cash flow quadrant na dito po namulat yung isip ko sa pagninegosyo. Kasi nung unang panahon, sabi ganun eh, nung unang panahon, dati po kasi ayaw ko talaga ng mga network marketing business. Hindi ako naniniwala sa networking business. Kasi may mga kamag-anak ko, may kapatid nga ako, nag-networking, hindi yumaman. Ayaw kong maniwala. Pero nung time na nasa Singapore ako, doon po ako unang na-invite sa ganitong business. Doon ko po nakita yung brighter side kung tawagin. Kasi nasa tao lang naman po yun eh. Kung ang titingnan mo yung good, or yung titingnan mo yung bad, no? Ako po, dati, yung bad side nakikita ko. So, nung time na nasa Singapore ako, sabi ko, ang alam ko kasi sa networking, illegal. So, nung nasa Singapore, sabi ko, ang higpit sa Singapore, bawal dito yung mga illegal. Bakit meron yan dito? Di ba? May mga office yan doon. So, doon po na unang na-open yung mind ko na, okay, legal pala talaga ang ganitong negosyo. Okay? So, empleyado, self-employed, business owners, and investor. Sabi po nung mentor ko dati, sabi niya, alam mo Sam, kung ikaw ay gusto mong yumaman talaga, dapat magnegosyo ka talaga. Dapat nasa right side ka kasi kapag ka ikaw ay nasa E at letter S, talagang kahit forever ka magtrabaho, hindi ka yaman. Unless ikaw na yung maging CEO. Sa corporate world po kasi, isa lang naman na naging CEO, isa lang naging pinaka-top doon sa corporate ladder, di ba? Pero again, napakaliit ng chance mo na yumaman. Pero alam niyo mo na ho, no? Nag-agree naman ho siguro kayo na ang yumayaman naman talaga yung mga negosyante, di ba po? So, ano po naman ang difference ng big time sa small time? Ang big time negosyo po kasi ito yung meron kang at least 500 employees and above. Sa ganito po kasi negosyo, you can have more than 500 people under your organization. Ang maganda pa po nun, lahat po sila may chance kumita ng kinikita mo din po. So, ibig sabihin, it's fair business. Hindi katulad nga sa iba na parang kung sino yung nauna lang dyan, yun lang yung kumikita at hindi mo kayang lampasan. Parang sa corporate world, kahit gaano kagaling kang empleyado ngayon, hindi mo kayang lampasan ang kinikita ng CEO ninyo. Tama, di ba? Pero sa negosyo po namin, okay? Pwede mong lampasan ang kinikita ng mga nauna sa iyo. Ganun kaganda po. Ganun ka-fair yung business po natin. Alright? So kaya po pala, maganda, matutunan po natin yung sikreto ng mga mayaman. Ang sikreto ng mga mayaman, they know how to apply the leverage. Ibig sabihin, kaya po nila mag-multiply ng sarili nila sa iba't ibang tao. Kaya nga po, ang mahirap daw po at lalo naghirap at ang mayaman ay lalong yumayaman because of one big difference. Yun po yung hindi daw po alam ng mga kababayan po natin na mga naghihirap pa din yung tinatawag nating the law of leverage. Yung leverage po na ibig sabihin na ina-apply po ng mga mayaman. Na ito po yan, ituturo ko po din po sa inyo. Ano? Alright, so sabi nga po ni Eric Worre, sabi niya, if your job has been affected by the coronavirus, na talaga naman po naapektuhan ng karamihan, find a friend involved in network marketing. They can show you how to build a business from your home. Katulad po ng ginagawa ho natin. So talagang ito na po yung pwede nating maging answered sa prayer po natin. So welcome po sa I Am Worldwide, yung home of hope po. So ang topic ko po is about the health, opportunity, prosperity, at para po sa inyo talaga to. No? For everyone po ito. Especially tayong mga kapwa ko mga OFW na tayo po ay sobrang sisipag, i-level up na po natin yan. Ano? Sabi nga ni Heart Evangelista na aming pong ambassador, sabi niya, success is having the right partner. Totoo po yan. Okay, kailangan mo na may right partner ka sa pag-asenso. Marami mga kababayan natin ang sisipag, ang tiyatyaga. Sabi nga nung dating senador, sabi niya,
ST lang ang kailangan ng Pilipino, sipag at tiyaga lang, aasenso daw ang masang Pilipino. Napakarami naman ng masisipag at matsatsaga natin mga kababayan, pero bakit hindi pa rin umaasenso? Bakit? Kasi wala silang right partner pa. Ano? Ibig sabihin, sipag ka ng sipag, yun nga lang, yung pinagsisipagan mo, hindi ka payaman dyan. Alam mo yun, hindi ka papunta doon sa gusto mong punta. Parang ganito lang, oh. Ikaw nasa Cubao. Alam niyo po ba yung Cubao? Di ba, karaniwan dyan yung mga terminal ng mga bus na papunta sa mga iba't ibang probinsya. Tama po ba? Ikaw ay nasa Cubao, nagdadasal ka, Lord, papunta ako ng Baguio, Lord. First time ko pumunta ng Baguio, Lord. Papuntahin mo ako sa Baguio, Lord. Alright? Ngayon, sumakay ka sa bus, papunta ng Batangas. Saan ka makarating? Sige po, pwede kayo mag-chat dyan. Okay, gustong-gusto mong pumunta ng Baguio. Eh, sumakay ka ngayon sa bus, papunta ng saan? Ng Batangas. Saan ka po makarating? O, di ba? Sa Batangas. Kahit magdasal ka maghapon, Lord, maghapon ka magdasal. Ayain mo pa yung mga brothers and sisters, kahit lahat ng mga religious leaders na kilala mo, ay kahit pa invite mo lahat sila, ha? Na magdasal kayo lahat, Lord. Hayaan niyo pong sino dito? Si Arlene. Lord, si Arlene. Hayaan niyo pong papuntahin niyo na siya sa Baguio, Lord. First time niya makapunta doon. Lord, maghapon na siya nagdadasal. Pagbigyan niyo na siya. Yun nga lang, si Arlene ay sumasakay pa rin sa bus papunta ng Batangas. Saan ho siya makakarating? Di ba? Natural, Batangas pa din. Kahit magdamag ka pang magdasal, tama, kahit tawagin mo na lahat ng santong alam mo, tama, makakarating ka ba ng Baguio kung ang sinasakyan mo pupunta ng Batangas? Natural, hindi. Ganon din po sa buhay natin mga Pilipino, mga tao, no? Kahit pa magsipag tayo, magtiyaga tayo, magdasal tayo, pero kung wala kang right partner, ibig sabihin, wala ka dun sa tamang sasakyan papunta sa pag-asenso, ay talagang hindi ka asenso, tama o tama? Di ba? Ganun po siya. So, good news po because I Am Worldwide ay nakagawa na ho ng nasa 100 multi-millionaires in just 3 years. Okay? Ito po yung mga ambassadors po natin. Ang dami po niyan. Mga kilalang personalidad sa Pilipinas, syempre, di ba? Of course, nandiyan si Christine Hermosa Soto, si Terence Romeo, Jesse Minjola, si Piolo Pascual, Hardy Evangelista, at syempre yung ating senador, the world champion, di ba? Senator Manny Pacquiao, at yung ating Yorme Esco Moreno. At ang idol lang bayan, si Idol Rafi Tulfo, kasama natin, di ba? Liza Soberano at yung twin brother ng Moffat, no? Imagine niyo po, kung ito ang mga kapartner mo sa pag-asenso, magpagkakatiwalaan ba? Siyempre naman. Tama? O, pag sinabing, ha, networking, ha, scam yan. Sabihin mo sa kanila, o sige, scam pala, ipatulfo kita, ha. Kasi si Idol Rafi, kapartner namin yan, ha. Di ba? Ayan, no? Ayan po. So, ang maganda ho na to, yung I Am Worldwide, napakarami po natin mga awards, no? Sobrang dami po, hindi ko na isa-isahin yan, ano? Multi-awarded po tayo. At pati yung product po natin, super brand awarded po yan. At ito po yung sobrang highly professional, high achievers po ng mga very, very generous po ng mga founders po ng company, si Press Allen Marvin Eder na taga Davao. Ito naman si VP Aika Lorinoy, taga Isabela. So imagine mo, isang Ilocana, isang Bisaya, pinagsari puwersa, di ba? Nagtagpo sa Manila. Di ba? At ang nakakatuwa po sa dalawa po na to, sila po ang pinaka-generous na kilala ko. Kasi I've been to this industry for the past 10 years na rin. Pero grabe, sila po yung network marketing founders na sobrang generous talaga. Makikita niyo po yun mamaya sa ating compensation plan. Alright? Kasi nga po sila, etong yung pagkatatag po ng I Am Worldwide, ito yung kumbaga sa kanilang, ito yung payback time nila po. Kasi pinayaman po sila ng ganitong negosyo. Dati rin po sila nakaranas ng hirap. Imagine niyo po yung aming presidente, dati lang din po nakatira sa squatter yan. Ganun kahirap din pong buhay nila. Pero dahil nga po nabigyan po siya ng chance ng pagkakataon na yumaman po sa ganitong negosyo, so kaya po nag-develop po siya ng napakagandang programa na masasabi mong ito pala, ang I Am Worldwide pala talaga ang pinakamagandang company in terms of compensation plan sa lahat ng ganitong business sa buong mundo. Masasabi po natin yan. Mamaya po, may patunay po tayo dyan. Ha? So ito po, nag-create po tayo ng history. No? First anniversary po ng I Am Worldwide, ginanap na kagad, MOA Arena. Ganon katindi. Wala pa po nakakagawa niyan. I Am Worldwide pa lang. Pangalawang anniversary po, ginanap naman sa Araneta Coliseum. At yung pangatlong anniversary po, sa TV po tayo live, di ba? It Bulaga, wala pa po nakagawa niyan. Grabe, di ba? I Am Worldwide lang po. At ngayong taon po naman na to, ngayon po yung ating magiging 4th anniversary.
So ito po naman yung mga ilan lamang sa mga mentors or yung mga distributors na tinatawag na naging super successful sa business po na to, na in just 2 years, ito po na yung mga naging resulta nila. Imagine mo, meron na sa atin naka-Ferrari, may nakapag-travel na all around the world ng libre. Meron din po, dalawa po sila naka-Ferrari sa atin. Nakaraniwan sa gantong business, ang mga naka-Ferrari, yung mga may-ari ng kumpanya, hindi yung distributors. Ito po, mga distributor lang po sila, no? Hindi sila yung may-ari. No? Pero ganyan na po kagad yung kanilang mga na naging result. Ano po, ang kagandahan po na to, that is incentives. Ganun ka-generous ang company. Incentive po yan. Ibig sabihin, hindi po nila binayaran yan. Incentive po ng company, binigay lang ng company sa kanila yan. Okay? At marami pang iba, sabi nga po natin, hindi mo kailangan maging anak ni Senator Manny Pacquiao para mabigyan ka ng libreng Corvette. Kasi po itong Corvette na to ay libre lang ho. Yan. Okay, at ito pa, Sam, kasi may edad na ako, pwede po ba ako sa ganyan? O ilang taon na ho kayo? Huwag nyo nang itatype yan, ha? Kasi po ito, turning 70 years old na po ito si Tita Cecil Razon. Puro Zay, ha? Tita Cecil Razon. Si Tita Cecil po ay turning 70 na this year. Pero high achiever pa rin siya. Imagine mo, very active, wala siyang maintenance drugs kasi siyempre lumalaklak siya ng napaka-sarap at napaka-healthy po na drink, no? So, yan po, usapang health na po tayo. Bibilisan na lang po natin, no? Sabi nga ni Mahatma Gandhi na ang health ay yan po ang tunay na kayamanan. Tama po ba? Agree po ba tayo? Kung nag-agree po tayo doon, type number 1. If you agree na ang health po talaga ay ang real wealth, no? Health is wealth talaga po, no? Totoo po yan. Kasi ang dami mong pera, o may sakit ka, o tingnan ko, tingnan natin kung anong pipiliin mo, maging healthy o dumami pera mo, di ba? Pero mas masarap syempre, yung marami ka ng pera, healthy ka pa, tama, di ba? Ganun po 'yun, no? So ito po yung mga bagay na nakaapekto sa ating po kalusugan, yung stress, unhealthy food, no exercise, pollution, excessive drink, smoke, ang dami po niyan. So, kaya kailangan natin labanan, hindi mo na kasi maiwasan eh. Kailangan natin labanan po 'yan. Sabi nga po dito, so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth. Nakakalungkot, no? Nakaipon ng pera, kulang pa sa pampagamot. Promise. May mga kakilala din po ako, may mga napundar, may bahay na maganda, may sasakyan, ganyan, may lupain na bili. Nung nagkasakit, naku po, naubos lahat ng mga napundar para lang maisalba yung buhay. Oh, totoo po talaga yun, no? Nakakalungkot. Alright, sabi nga po dito, one person die of stroke every 9 minutes. Naku po, galaw-galaw ho, ha? Galaw-galaw po. Kasi, tinan niyo po, 9 minutes, pibilang tayo ng 9 minutes ngayon. May stroke ngayon, naku po. Kaya galaw-galaw, ha? Hindi yan dito, hindi yan dito, hindi yan dito. 276 Filipinos die of heart disease. Naku po, ngayong araw na to, may mamamatay na 276 Filipino, dahil sa heart disease. 9 people are diagnosed with cancer every hour. Grabe. Mamaya, makalipas ang isang oras, mayroon na naman ma-diagnose na may cancer. 61 people die of diabetes every day and 5 people die of respiratory disease. Naku po, grabe, no? Mas malapit pa to sa COVID, no? Guys, ito po ay galing sa Department of Health, World Health Organization at Philippine Cancer Association. Na ito po kasi yung pangunahing kinamamatay ng tao sa buong mundo. Okay? At huwag kayong mag-alala, kayang labanan yan. Ha? May panlaban tayo yan. Ito nga po yung dahilan bakit kailangan natin mag-take ng mga food supplement. Ang food supplement po kasi, especially yung ating barley po, no? Pag ininom mo siya, lalakas yung immune system mo. Bakit nakakasakit ang tao? Because mahina ang immune system mo. Di ba? Kahit nga ang COVID eh. Kahit ang COVID, bakit ka nagka-COVID? Mahina ang immune system mo eh. Ganun yun. At sa totoo lang, kahit anong sakit naman talaga, ang immune system ay panlaban natin sa sari-saring sakit. So pag mahina ang immune system mo, ay di wala na, patay na. Kahit anong sakit, pwede na dumapo sa'yo. So, ang best solution is to strengthen the immune system. And good news, ang pampalakas ng immune system, ang number one na pampalakas ng immune system natin ay yung ating amazing barley. Na yan po ay may scientific study po yan. Sabi nga po ni Dr. Hagiwara, sabi niya, isa po siyang Japanese doctor, scientist, pharmacologist. Sabi niya, barley is recognized by science as the most nutritious of all plants. Most nutritious sa lahat daw ng plant food. Siya ang pinakamaganda, pinakamalupit. Di ba? My research has shown that the green leaves of the embryonic barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exists on earth and a single source. Imagine mo yun? Barley lang pala kailangan natin. Anong problema mo? Sagot ka ng barley. Kaya yan ang bagong idol ni Idol Rafi. Di ba? Ang kasama ni Idol Rafi Tulfo sa kanyang action araw-araw ay ang ating amazing barley. Naku po, mapapanood nyo naman ho yan sa TV sa di ba? Kahit sa Facebook niya, mapapanood nyo po yan. Okay? Eto po, kasi nung unang panahon po, nilikha talaga ng Diyos ang barley para na talaga sa atin yan. Para humaba talaga buhay natin. Kasi nung araw, mag-edad ka ng 100, normal. Dito, pag nag-edad ko 100, abnormal ka.
Di ba? Parang mabibilang mo lang siguro sa kamay mo kung ilan yung kilala mong mag 100 years old. Nga ang panahon natin ngayon, ang buhay paiklian na lang, paiklian. Swerte ka, makatungtong ka pa ng 60 ngayon. 'Di ba? Swerte ka pa, makatungtong ka ng 50 ngayon kasi yung iba, 20 pa lang. Ito nakakalungkot 'to. May mga kilala po kami, teenager pa lang, high blood na. Teenager pa lang, diabetes na ang sakit. Saan ka pa, 'di ba? Oh, ganun talagang panahon natin ngayon eh. Kaya, naku po, kailangan po natin na ito po, barley lang ang solusyon. Ayan oh. Nasa Bible po yan, 37 times na mention po yan. Ganyan po kaganda ang barley po natin. Sabi nga to, for the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley. Kasi kasama po sa promised land yung barley. Ganun po kaganda. Okay? Ito po ang living testimony natin na ngayon, 20 plus years na po siyang cancer-free, si Miss Maritonio Fernandez. At siya din po yung ating supplier ng barley, no? Kasi nga po, siya mismo po yung talagang, again, siya ang nagpasikat, siya ang nagdala ng barley sa Philippines. Na sabi nga niya, barley did not save my life, it gave me a new life. So I decided to take barley every day. Di ba? Sarap. Wala na siyang ibang ininom. Walang any medication, any maintenance. Kaya nakakatuwa po, marami tayong testimony, no? Dati kung ano mga gamot na iniinom, 'di ba? Eh ngayon, barley na lang. Ah, 'Yun ang nakakatuwa po. Kasi marami sa atin, tingnan niyo po especially sa mga may maintenance drugs. Ano ang ibig sabihin ng maintenance drugs? To maintain your sakit, not to cure your sakit. Tama, 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 tama. Ilang taon ka nagme-maintain ng drugs mo na yan? I mean, nang iniinom mo ng yung gamot. 5 taon kang high blood, 5 taon ka lang nagme-maintain. Bakit hindi gumagaling high blood mo? Tama? Diabetes ang sakit mo? O ilang taon ka na nagme-maintenance ng pang-diabetes? Bakit hindi nawawala? Negosyo kasing malaki po yan. That is the big conspiracy po. Malaking negosyo kasi yon. Kaya may mga doktor, bawal ka mag-take ng herbal. Kaya ikaw, kung number one, ang paniniwalaan mo lang doktor, at tinanong mo, Dok, pwede ko bang inumin tong barley na to? At yung doktor mo ay, halimbawa, yung doktor mo, regular ka sa kanya. Alam niya siyempre, pag nag-barley ka, wala na siyang customer. Sino ang customer ng doktor? 'Di ba? Yung may mga, yung sakit. Pag ang doktor wala ng customer, ay wala ng pasyente, may kita o wala? Wala, 'di ba? Kaya nakakulungkot lang, marami talagang doktor hindi maniwala sa herbal. Totoong-totoo po 'yan. So depende po sa inyo, kayo po ang may katawan ha. Kayo ang may katawan kasi minsan, ayaw kasi ng doktor ko mag-inom ako ng mga herbal. Sino may katawan? Ikaw ba o yung doktor? Ikaw, bahala po kayo. Kasi you can decide. Kami po, hindi rin kami namimilit ha. Ganun lang po, ano? Alright. O yan o, si Idol Raffy Tulfo at si Senator Manny Pacquiao. Yan po ang kanilang kasama araw-araw pampalakas, di ba? Ayan po yan. Alright. O yan po, si Miss Meritoni, nakasama po natin siya sa isa sa mga event po ng company na talagang hindi makas sa utsura niya. Hindi mo makikita na siya ay nagkaroon ng cancer. Sobrang ano po, parang walang sakit. Alam mo yung ganun. At ito po, mayroon din kami tinatawag na Barley Queen naman. Yan, ito po yung Barley Queen namin sa Canada. From Edmonton, Canada, si Ate Genevieve Capulso. 2019 naman po siya. Ito yung mas malupit kasi stage 4 cancer po ito. Kasi si Maritoni, stage 2 cancer lang siya, di ba? Ito stage 4. Kaya, pero awa ng Diyos, nakatulong po yung barley po natin na makasurvive po din siya. No? Na ngayon po, isa na po siya sa team leader po namin sa Canada at speaker na rin po namin siya doon at achiever na rin po ng team namin. At ito naman po, yung barley queen naman namin sa, ano po yan, sa Sweden, si Ate Marquisa Barbon. Ayan po. Ayan o. Here's my secret why I'm so energetic. I drink 2 barley in the morning and 2 in the evening. Ayan o. So kasi nagkaroon din siya ng breast cancer din po siya. Alright, pero ngayon back to work na siya. Sobrang lakas po. Energetic na energetic talaga siya. At of course, pati sila Piolo Pascual, si Terence Romeo, yan po ang ini-endorse talaga po. Kasi sila mismo naman talaga gumagamit niyan. Ito po naman yung mahilig sa kape na mayor, di ba? Si Yorme Isko, ayan. At least ito pong kape na to, siya po ay herbal. Okay po? So, wala siyang masamang epekto sa kalusugan mo. Hindi ka magiging acidic kasi alkaline pa nga po siya eh. So maganda po noon, maano po yung yung acid mo, ma-neutralize niya pa. At yung mga anak nyo po na ayaw nila ng lasa ng barley kasi siyempre yung barley po natin talagang lasang damo. Siyempre pure organic barley nga eh. Barley grass nga yun. Lasang damo talaga. No? Para siyang matcha tea. Kung kayo po yung nakakainom ng matcha tea, parang ganun yung lasa niya. So ito po naman, chocolate barley. No? Yung anak po namin, yung dalawa pong anak namin ay ang ginagawa po namin kasi mahilig sila sa Yakult. Yung Yakult po, hinahalo namin sa barley.
Ang tawag nila, kasi meron tinatawag na Yakult Delight. Kaya ang baby ko po, 2 years old po yun, ang tawag niya sa ininom niyang barley, Barley Delight. Yun. So, pwede pong gano'n, no? Haluan niyo po ng gano'n. Ayan po, yung mga kilala nyo naman ho, gusto magpapayat na hindi po pumayat-payat, ito po, natural po ito, nakakapagpapayat. Ang gagawin lang po, inumin lang din po bago kumain. At least mga 45 minutes or to 1 hour before meal. Ang gagawin niyo po, isusuppress niyo yung appetite mo at saka po ay naturally ibaburn niya yung fats mo. Ganun po ang ginagawa niya. Alright? Ito po yung mga proof po natin. Ito kasi grabe 50.2 pounds na nang wala sa kanya. Yan, no? 60 days po yan na challenge, no? 2 months lang, walang exercise, walang diet, basta inumin lang yung Amazing Garcinia Gamojo po natin. Pero yan po yung mangyayari. Ayan, no? Ito naman po yung panlaban natin sa mga radiation. Ito po, kung kilala niyo po sa Peping Agimat, ito po yung agimat niya, ha? Ito po ay panlaban sa mga radiation sa iyong kapaligiran. Radiation ng laptop, wifi, computers, 'di ba? Lahat ng mga radiation sa paligid mo, ito pong mineral stone sa loob po ng pendant po na to ang nag-absorb ng mga yan. Okay? Kaya protected po yung body natin. At yung mga gusto, mahilig magpa-beauty, ayan, at least ito organic po ito. At least yung pinapahid mo sa skin mo, organic pa din, no? Japan technology po ito, no? Ito po yung ating meron po tayong beauty soap, no? Facial cream and then body cream. Okay? Kaya po si Miss Kristen Hermosa naman yung ating model po dyan. At ito naman po si Liza Soberano. Ito yung 8-in-1 natin, acai berry extract na nakaka-beauty na, sobrang healthy pa kasi may kasama na ring barley po ito, no? Ayan po. And iyan po ang itsura. Oh. Tingnan niyo po ito. Yan yung salamin ng bahay namin, oh. Oh, 'di ba? Yan po 'yan. Ang daming products, 'di ba? Kung makikita niyo po, ayan, oh. So, booming po ang negosyo natin kahit may pandemic. Okay? Ayan po, nagpapadala po tayo nationwide hanggang sa iba't ibang bansa. DHL shipping natin at LBC. So, ganyan po kalakas ang negosyo natin. So, kung kayo po talaga nagpe-pray, naghahanap ng negosyo na napakagandang gawin during the pandemic, the best po talaga ito. Alright, ito na po yung sagot sa iyong mga dasal. Opportunity, Lord, opportunity kasi po, Lord, New Year na naman, wala namang bago sa akin, Lord, di ba? Totoo po yun. Marami sa atin, dasal na dasal, Lord, New Year, gusto ko may bago. Walang mababago kung wala kang gagawing bago. Ganun lang siya kasimple po, no? So ngayon, pag may gawin kang bago, ito po yan. Magbabago talaga ang future mo, no? Okay, ito po yan. Mag-avail ka lang po ng product package. Bili ka lang ng produkto po natin, ha? Ang tawag po natin doon ay yung avail the package. Okay? And then, gamitin mo syempre, gagawin mo negosyo eh. Ang hirap naman, Mari, grabe. Ang ganda-ganda pala ng barley. Ang sarap-sarap pala daw niyan. Puro ka daw. Ang ganda daw niyan. Ang sarap daw niyan. Effective daw yan. Puro ka daw kasi hindi mo pa nagamit, di ba? Sasabihin ng kumare mo, "Oh, hindi nga, nasubukan mo na ba 'yan?" Hindi pa, basta ikaw muna. Hindi puwedeng gano'n, dapat ikaw muna mag-try, ano po. Kasi 'pag ikaw po ay talagang, proud user ka, automatic na sa'yo magchichika-chika ka, eh, magkukuwento-kuwento ka na niyan, eh, 'di ba? So 'yun, share mo lang siya sa social media mo, sa halip na kung ano mga pino-post mo sa social media accounts mo, ito i-post mo na rin yung ating product para may mga matulungan ka pa po, ano, 'yun. And then learn the business kasi nga naman ho, 'di ba, ito po ay negosyo na kailangan mo siyempre aralin din po siyempre, no? Wala naman, may kilala mo kayo pumasok ng school na hindi nag-aral pero naka-graduate. Walang gano'n, no? So the same po sa business. Ang business po inaaral din talaga. So and then meron po tayong 13 ways of earning. So sobrang dami po pero wag kayong mag-alala, hindi ko lahat iisa-isa diyan, dami niyan ano. Okay? So ito po yung mga packages po natin, no? 198,800. Ito po yung pinaka-best seller natin kahit siya yung pinakamataas na package natin kasi nga po siya po yung may buy one take one voucher po ito, meaning para ka naka-promo everyday, makakabili ka ng product buy one take one hanggang sa 100,000 worth. And then ito po ay may pinakamalaking earning potential kaya po siya yung pinaka-best seller. Okay? Pero wag kayong mag-alala, 100% naman no ay kapalit nung binayad niyo po, para ka lang talagang bumili ng produkto or para ka lang nag-grocery or nag-shopping, no? Na 100% naman balik na kagad sa iyo yung pera po. Ito naman po 44,800 yung gold package po natin at meron din po tayo yung 16,800. So para lang siyang small, medium, large ano na business option. Okay? Okay, ito na. Paano tayo kikita? Ito po, kwento lang po kayo, kwento-kwento lang. At least ito may kwenta na, di ba? Kung dati puro chismis lang dito, chismis doon, di ba? Eh ngayon po may kwenta na yung kwento ninyo, no? Ito, pag nakabenta po tayo ng barley, no? May 1,000 po na SRP yan, 500 po yung discount, syempre meron kang 100% profit na 500 din. Nakakatuwa po kasi itong negosyo natin, just to compare lang po sa iba po kasi, mababa lang discount nila, 20% or 25%, sa atin po ay 50%. Upon joining kagad ha, 50% na kaagad, no? Ang Acai Berry po naman natin, 1,400, 700 po yung discount niya. So, mayroon kang 700 na profit. In the
the Philippines po, naku po, turuan po natin yung mga kamag-anak natin, ano mo yun, nakaasa sa ating mga nasa abroad. Naku po, teach man how to fish dapat, hindi yung just giving them a fish, di ba po? So, turuan natin na yung mga kamag-anak natin, sa halip na nakaasa sa atin, sa padala natin, turuan natin sila magnegosyo, turuan natin sila mag-online business. Huwag kayong mag-alala kasi po, kami po ang tutulong sa inyo paano sila matuto mag-online business muna na to. Ano po? Okay? So ito naman po yung prosperity program po natin. Okay? Ito po, sabi nga po dito, share more and earn more. Kwento-kwento lang ikaw, katulad ng ginagawa mo matagal na. Kasi ikaw, napakagaling niyo po magkwento. Tayo mga Pilipino po, ako naalala ko lang, nasa Singapore ako. Pag naglalakad kami sa isang, halimbawa sa park, no, pupunta kami. Pag yan nagkukumpulan at maingay yan, alam na mga Pilipino yan, di ba? Ganun tayong madaling makilala. Yung maingay na nagkukumpulan, nagkukentuhan, chikahan na ganyan, ha? Hagalpakan yung mga tawa na ganyan. Ako po, mga Pilipino talaga yan. Di ba? So, ganun tayo kasaya mga Pilipino. Ano? So, ito po, kukwento mo lang siya. Umari, grabe, umatid ako ng webinar. Ang ganda-ganda pala nung ano na yun. Alam mo yung ganun, magkukwento ka lang. Ang ganda-ganda. Tapos, si Senator Manny pala ka-partner nung I Am Worldwide. Ganyan, no? Magkwento ka lang. Kasi, grabe, excited ako, Mare. Kaka-join ko lang sa business. Ganyan, ganyan, ganyan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Oh, normal naman yun eh. Yun ang tanong nung friend mo, di ba? Ano ba yan? Siyempre, ang sagot mo, hindi mo pa alam. Explain, di ba? Huwag kang mag-alam-alaman, ha? Pag ikaw nagpaliwanag, nako, hindi sasali ang friend mo. Invite mo lang sila, okay? O, share mo lang talaga, no? Invite mo lang sila, oh. Mag-invite ka sa kanila, pakinggan lang din nila po ito, no? May mga magagaling na mga speaker na po tayo sa company at automatic po 'yan when your friend joins and get the Jade package, automatic may 20,000 ka. Saan ka makapulot niyan, di ba? Samantalang ikaw, Mari, grabe, yung kinainan kong restaurant, ang sarap nung kanilang bulalo. Yung bulalo nila, yung kambing, hindi baka. Grabe, kakaibang bulalo yun. First time ko nakakain ng bulalong kambing. May buhok-buhok pa. Sabi gano'n eh. Yung ganda ng kwento mo, yung kwentuhan mo, wala namang bala kumain. Kumain din doon sa kinainan mo. Tama? O, sino kumita? Yung restaurant o ikaw, di ba? Oh, gano'n lang siya. Yung bago mong biling item, 'di ba? Pinipicture mo pa, pino-post mo pa sa Facebook 'yan, 'di ba? No, yung friend mo, "Uy, saan ka nakabili niyan? Parang ang ganda." Bumili din. Oh, yung friend mo na bumili, kumita ka ba? 'Di ba hindi? So, ibig sabihin, matagal na tayo nagpo-promote, matagal na tayo nagma-market, pero hindi natin alam na pwede pala natin pagkakitaan yun. The same thing po dito, gagamitin mo lang yung natural talent mo na magaling ka magkwento, no? Ayun o, 20,000. Kung gold naman, 3,500. Kung silver naman, 1,500. Depende po yan kung anong package po kukunin nila. Pero unlimited ho yan, okay? So, dito po, tandaan mo lang po dito ang number 5. Dalawang numero lang po tatandaan mo dito. Sige nga po, pakitype nyo nga po dyan sa chat box natin. Type the number 5. Okay po? Type nyo lang po yung number 5 para matandaan po ninyo. Okay? Dito po kasi, kung gusto niyo po ditong kumita ng bonus po dito, no? Sabi ng company, bigyan mo ko ng 5 referrals. Ito po yan. Ito po ay applicable sa mga silver packages, no? Ito po yung 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Okay, paano nangyari yun? 1,5 po ang referral, di ba? Two groups lang po tayo, left and right, one account policy lang po. So, ibig sabihin, yung first two po ninyo, ang swerte po nila kasi the rest, ilalagay nyo na sa kanila. Hindi po tayo katulad ng usual na ibang network marketing company na multiple accounts, tayo po ay one account. Ibig sabihin, kung ikaw yung nag-start na to, yung first two mo, napakaswerte nila kasi lahat na makukuha mo under na nila. Kaya po kung ikaw, na-invite ka ng friend mo ngayon, ako po, sumali ka na sa kanya kasi baka bukas may invite yan, pwedeng under mo na yon, di ba? Ganun kaganda yung sistema po natin, alright? So, 1,5 times 5 yan po ay 7,5 at dito po hindi mo kailangan maghintay ng Pasko para mayroon kang bonus. Dito po magkakaroon ka ng bonus, automatic may 1,000 ka pa, 1,000 ka pa. Ang tawag po doon pairing bonus or sales match commission kung tawagin. Ang total po niyan ay 9,500. Ayan. At ang give me 5 nyo po dito, ang bonus nyo po dito na sinasabi ng company dahil nakalima tayo, no? Yan po ay 15,000. So, ang total na po niyan ay 24,500. Alright? Ang maganda po niyan, yan po ay no time frame. Yan din po ay unlimited. Kahit kailan nyo po makompleto yan. At kahit paulit-ulit yung gawin yan. 24 ka lang ng 24 and 24 and 24,500. Alright? Next po, ito naman, gold. Ito po yung suggest for you, no? Okay, type nyo nga po dyan, number 4. Okay? Number 4 po, type nyo po. Ayan. Ito naman po, 4 lang. Sabi ng company, kung kanina 5, dito 4 lang. Mas madali, 4 lang. Basta gold ka pataas, no? Ito po, ayan, no?
Gold, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500. Ang bonus mo dito, 3,000, 3,000. Mas malaki kasi nga, mas malaki din yung package mo. So, magkano yan? 14,000 yung apat na 3,500 at yung 6,000 naman sa dalawa mong bonus na po. Yan po ay 20,000. At ang sabi ng company, alright, dahil nakaapat ka na, bigyan kita ng 40,000 bonus. Ako, saan ka makakapulot niyan? Anong company ang magbibigay sa ng ganyan, ha? Imagine mo, bonus lang yan. So, ang total mo na, magkano? 60,000. Ang malapit po niyan, yun nga, no time frame din po yan at unlimited. May nakakagawa po sa amin yan, isang araw, 4. Yung iba, isang linggo, 4. Yung iba, isang buwan, 4. O kahit sobrang bagal mo, abutin ka pa ng isang taon, 60,000 pa rin. Okay? Ito po yung mas matindi po dyan. Ano po? Jade package naman po. Ito po, 20,000, 20,000, 20,000. Mas malaki yung referral mo kasi mas malaki yung package po na to, no? At ang bonus nyo po na to ay 10,000, 10,000. So yan po ay 80 plus 20, 100,000 po yan. Ang maganda po na to, kaya po ito ang bestseller po natin. Siya po ang pinakamagandang package. Siya po ang may pinakamalaking potential earning. Ang bonus nyo po kasi dito ay 200,000 pieces. Ayan po, tinan nyo. 300,000 po lahat yan. Saan mo kukunin yan, di ba? Naku, napakarami po sa ating kababayan. Ilang buwang sasahurin na yan. Ilang buwang magpapakura na yan. Tama po ba? Dito po, bonus lang yan ng company. 4 lang na referral yan. Maghanap pala ng 4 na kaibigan mo na gusto rin na kumita, madagdagan ng kita. Alam niyo yan? Especially tayo mga OFW po. Naku po, tayo ang very, very open-minded sa pagkita. Kaya nga tayo nag-abroad eh. Kasi tayo ang mayroong mataas sa pangarap. Tama? So isagad-sagad na natin yung ating, di ba, yung desire natin na mabigyan natin ng the best sa family natin. Tama po ba? Meron naman na kasi akong pera, pero sa bangko ko na lang siguro para safe yung pera ko doon, bangko na lang, no? Tandaan niyo po ito, no? Mayroon po maraming eksperto po na nagsasabi. Kapag daw po tayo ay saver lamang, tayo daw po ay nagsasave lang ng pera sa bangko, ang tawag po sa atin ay loser. Ha? Paano nangyari yun? Ako ay saver ng saver ng saver. Ako ay nagsasave ng pera, tapos loser ako. Bakit ka mo? Ganito po siya, oh. Tignan niyo po ito, 1,000 pesos ang pera mo ngayon. Pumunta ka sa grocery store, supermarket o kung saan man, mag-grocery ka. Marami o konti ang mapapamili mo. Konti na lang. Mga nasa isang plastic bag na lang yan. 10 to 20 years ago, mag-grocery ka, 1,000 pesos dala mo. Okay? Marami ka pang mapapamili. Ang tawag doon, inflation rate. Okay? Sa ating bansa po at sa ibang bansa din, syempre may inflation rate na tinatawag. Na yung value ng pera as time goes by, bumababa ng bumababa ng bumababa. Yung 1,000 mo noong araw, ngayong gabi na, gabi na ngayon, ano? Ay maliit na ang value niyan. Ako po naabutan ko pa na yung malaking pandesal, 50 centavos. Naabutan ko pa yon. Ngayon naman, yung napakaliit na pandesal, 5 piso na. Naabutan niyo po yung gano'n. Di ba? Ang tawag doon inflation. So, ibig sabihin, oo nga, may pera ka, nakatabi sa bangko, yung bangko kumikita sa pera mo, ikaw naman, nawawalan na ng value yung pera mo, nababawasan na. Tama? So, dito po, grabe. Best investment that you can ever make is investment in your health. Magiging healthy ang buong pamilya mo, ikaw at ang buong pamilya mo, hindi kayo magkakasakit kasi taklak kayo ng barley, di ba? Sa loob ng isang taon, wala nagkasakit sa inyo. Edi wala kayong ginastos sa ospital. Tama? Ang malapit pa na to, sabihin natin sa loob ng isang taon, naka-refer ka lang ng 4, imposibleng wala kang kaibigan, kamag-anak, kakilala na walang sakit. Promise. Marami kang kakilala, kaibigan, kamag-anak na marami din mga sakit na yan. I-refer mo po sa amin yan. At marami ka rin mga kakilala na gusto rin kumita talaga. I-refer nyo po yan. Okay? Ang maganda po niyan, no time frame at unlimited po, di ba? 4 lang, kahit abutin ka pa ng isang taon, 300,000 yun. Maganda po na to, the following year, maka-4 ka na naman, hindi mo naman kailangan maglabas ulit ng kapital, may 300,000 ka na naman. Alright? Ganun po kaganda yun. So just to compare po, ito pong company natin, ang tawag po sa atin dito ay champion of compensation. Kasi nga po, 4 mo dito, 300,000 na. Sa iba pong company, 40 to 64,000 lamang. Dito po, yung 5 mo kanina, sinasabi natin, 24,500. Sa iba po, 8,000 to 10,000 lang yan. So ang laki po ng difference. Alright? So may mga travel incentives po tayo, no? Pero syempre ngayon, wala munang travel. Pero dati po, ang dami po, about mga 6 or 7 or kahit 8 times, no? Sa isang taon, nagpapatravel po ang company. All around the world po yan. Free po yan.
And ang maganda po naman na to, yung pangarap mong kotse, sports car, supercars, kahit yung bahay, house and lot no, na pangarap niyo po, wag po kayo mag-alala, pwede pong makuha sa gantong business ng incentive lang siya. Ibig sabihin, libre lang. Actually, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, incentive po ng company. Ano? Na talagang super sulit yung pagod mo. Bakit? Kasi ito ang ibibigay sa iyo. Kaysa naman sa 10 years, 20 years na pagpapagod sa abroad, yung boss mo, binigyan ka ng ganito, di ba? Wala. Di ba? Ayun po. Alright, ito po yung mga ilan lamang sa mga mentors natin po dito na may magandang kita po during the pandemic, no? Ayan po, tinan niyo po yung mga income nila. 874,000 in 3 weeks time. Grabe, no? Ito naman, 500,000 in 1 week. Ito po yung naging top 1 po namin. Ito yung November 10 to November 16 na income niya. Wala siyang direct referral, walang Giveify, walang Just Free, walang personal sales na pero meron siyang total na magkano yan? 979. Almost 1 million income. Grabe, no? Ang maganda po niyan, ang tawag natin yan, passive income na. Ibig sabihin, wala na siyang effort dyan, pero tuloy-tuloy siya kumikita. Okay, don't get me wrong, alright? Dito po, bago ka kumita syempre ng ganyan, i-workout mo muna yung business mo. Pag na-build mo na yung organization ng business mo, yan, pwede ka na talaga magkaroon ng passive income. No? Okay? Next naman po natin, ito po siya. Meron siya sariling Ferrari, meron siya sariling house and lot na incentive po ng company na yung house and lot niya na to, 3-story building, no? Is 3-story na bahay na may swimming pool yan. Grabe. Yan po ay incentive ng company, no? Grabe po. Okay. At yan po ay ilan lamang sa mga top mentors po natin sa company na kumita ng ilang mga milyon-milyon na. At sabi nga po natin, teamwork makes the dream work. So maganda po na to, hindi mo siya gagawin mag-isa. Okay? Marami pong tutulong po sa inyo. Isang buong team po ang tutulong po sa inyo para maabot niyo po mga pangarap niyo dito. Kami po naman, ito currently, naging Emerald Elite Executive po kami. Pero ang maganda ho kasi na to, hindi lang kami po ang napopromote or nagra-rank up or kumikita sa business po na to kasi napakarami po. Katulad po na to, yung mga Elite Executives po ng team po namin na kapag po kasi kayo naging Sapphire Elite Executive po dito, ay kayo po ay nakakumita na kayo ng nasa 200,000 pataas at allowed ka na ng company na kumita ng 200,000 per week. So nakakatawa. Ito po, karamihan po dito mga OFW. Actually, ilan ba dito isa lang dito ang hindi OFW. Majority po lahat dito OFW. Tignan niyo po ha. Ito, puro Sweden po itong nasa kanan ko. Ayan o. Kay Mentor Christian Fortu, kay Michelle Carlson, Victoria Rimpilio, Jocelyn and Adel Nanino, mga taga Sweden po yan sila. Gloria Erickson, Damola Alalu, Roslyn and Jessica Anderson. Tignan niyo po, di ba? Mga apelyido nila, hindi na apelyedong Pinoy, no? Pero mga ano po yan, mga Pilipino. Pero ito pong si Damola, yan po yung Nigerian na nakatira naman sa Sweden. Ano? Ito si Gina Ferrer, taga Singapore. Ito, Edward Untalan, taga Pangasinan po ito. Yan, siya lang pala yung hindi OFW. Lahat na to OFW na, lahat na to Pilipino abroad na. Genevieve Capulso, ito po nga yung taga Canada. Si Ate Amy Symington, taga Canada din po. Rochi Cuevas po, taga Cyprus naman siya. At kami po, yan. So, ganun po kaganda, no? Ito po ang negosyong pang OFW at pang mga Pinoy abroad. Kasi po, karamihan din po dito, alright, ay mga imigrante na po. Yung iba po dito sa Sweden, mga imigrante na sa Sweden, yung mga taga-Canada natin, mga immigrants na po doon. And the rest, mga OFW din po. So, this business is really for all of us. At nakakatuwa po na to, may iba't ibang lahi na rin po tayong kasama dito. Okay, wag niyo pong hayaan na ibang lahi pa mag-recruit sa inyo. Di ba? Magno-nosebleed ka pa, tapos gusto mo rin palang sumali. Doon ka pa alam mo yun? So, ayan. Ito po naman, ito yung mga mentors po namin, no? Yung mga member po namin na nakaranas na kumita ng bonus na 300,000. Yan po yan. Si Mentor Genevieve ng Canada, si Mentor Amy ng Canada, si Ate Gloria ng Sweden. Yan, no? Hindi lang po kami ang nakaranas ng ganyang income, pati po yung mga member namin. Kaya talagang as in, para po ito sa lahat. Ano? Kung kaya nila, kung kaya namin, ako, kaya nyo rin po ito. At for everyone nga po ito, no? Sabi nga po sa Jeremiah 20:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So never wag ka pong maniwala na ang buhay natin ay ganito na lang, na ito na lang ang buhay, mahirap, or lagi na lang hinahabol tayo ni Judith. Alam mo yun? Naku po, paniwalaan ho natin na ang plano po ng Diyos sa buhay natin ay pagyamanin niya tayo, no? Ang simpleng buhay po kasi ay yung marami kang pambili ng gusto mo. Ganun na, yan ang meaning ng simpleng buhay. Okay? Yung kaya mong bilhin ang gusto mo. Gusto mong ganitong pagkain, mabili mo. Gusto mong pumunta sa ganitong lugar na pwede naman pumunta, makakapunta ka. Tama? Gusto mong pumasyal, may driver ka pa, may kotse ka, tama? Alam mo yung ganun?
Yun po ang simpleng buhay, ano ho, no? So kaya po, yan po ay plano ng Diyos sa atin, no? At huwag kang maniwala na sasabihin ng iba na, oh, baka ano yan, baka ganito yan, baka mapahamak ka, ganyan. Kasi yung iba, ang iniisip ng iba ay yung harm, yung kapahamakan, na kesyo daw pa naghangad ng pagyaman o pag naghangad daw ng pera, baka daw mapahamak. Naku po, wala pong ganoon, no? Kasi yung iba talagang naapektuhan po sila ng pinanonood na kadramahan sa mga teleserye. Kasi nakakalungkot sa atin, eh. Panood tayo ng panood ng mga teleserye, tuloy pati tayo talagang naapektuhan, eh. Akala tuloy natin masama maging mayaman. Kasi ang pinapakita sa mga karaniwan sa mga pelikulang Pilipino at mga teleserye, ang mayayaman ang kontrabida, ang mahirap ang bida. Tama? Tingnan mo, pati si Cardo, buhay na buhay pa ngayon. Maraming mga Pilipino nahaling kay kay Cardo, eh, di ba? Nawala na nga yung network nila, buhay pa rin si Cardo, di ba? Ganun kalupit si Cardo. So, pero nakakalungkot ang pinoportray kasi doon, masama ugali ng mayaman at yun ang kontrabida at ang mahirap ang bida, di ba? Tuloy, marami sa ating mga kababayan, ay okay lang maging mahirap kasi tayo naman ang bida. Alam mo gano'n, di ba? Naku po, nakakalungkot lang. Pero that's the reality. And all right. So, sabi nga ni Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity just like I am worldwide, no? But you are not sure you can do it. Hindi ka pa sigurado. Ina-analyze mo pa, no? Huwag mo pong masyadong i-analyze, baka ma-paralyze po, ha? Learn how to say yes daw po. Kasi ang maganda naman sa business po natin, bibili ka lang naman ho ng produkto, may negosyo ka na. Bonus na lang ho yung negosyo. So wala kang talo po, no? So, sabi nga po diyan ay thank you and God bless. So, sana po nakatulong po ako sa inyo na kayo po ay naliwanagan po kayo, especially mga kababayan natin nagdadasal na opportunity, no? Yung Lord, matagal na ako sa abroad, Lord. Gusto ko naman yung may opportunity na para makapag-for good na ako o kaya naman gusto ko, Lord, na madagdagan po yung income. Alam mo yung ganun, yung magandang pagbabago ngayong New Year. Ngayong 2021 yung may mabago sa iyo, okay? So, bago po ako matapos, meron po tayong tatawagin na napaka-espesyal na tao po para makapag-share naman po sa atin yung ito po sobrang idol po namin to, no, kung ano po yung kanyang naging journey po sa gantong business. All right, kasi siya po ay legendary po ito. Okay, legendary po itong tao na to at napakaswerte po nating lahat sapagkat siya po ang magsi-share sa atin ngayon, no, ng kanya pong super successful story. Okay? At dati rin po siyang kababayan nating naging OFW, kaya relate tayo dito. Ano po? At nakakatuwa po na to, ito po ay nakasama ko ng matagal na rin sa dati naming company. Kasama ko siya sa Singapore, kahit sa Brunei, magkakasama po na kami na to. At siya nga rin po yung naging vice president nga po ng company namin na yun. At nakakatuwa po niyan, siya po ay kasama din namin ngayon dito sa company po na to na talagang it's really sobrang sarap, sobrang ganda po. At grabe, hindi ko na mapatagalin, ha. Kasi po ako mismo ay sa tuwing pinakikinggan ko ito, parang first time ko, alam mo yun, gano'n. Parang first day ko sa ano, so sobrang nandun yung kabaliwan ko, no, kasi sobrang antindi po, antindi. Siya po ang tinatawag naming Mr. Real Talk, no. Talagang tagot sa puso mo ito, yung lahat ng sasabihin niya. Siya po ay hindi lamang basta millionaire maker, kundi siya po ay icon maker kung tawagin, kasi sa buong industriya po ng network marketing in the whole Philippines, isa na po ito sa may tuturing na haligi ng industriya ng network marketing. Okay, kaya po sobrang blessed kasi po siya po ay kasama natin ngayong gabi dito po sa Zoom na to, no? Kaya po okay lang po ba? Bigyan po natin ng milyong palakpak. Okay po. Ang ating pong susunod na magsasalita sa ating pong lahat para ma-inspire po tayo, no? Milyong palakpak po para kay Sir June Espinosa. Ayan. Amazing morning. Amazing morning, sir. Ayun no. Saan si Sir June? Ayun, yun. Hello. Live natin. Yo. Right. Yun no. Milyong palakpak para kay Mentor Super Sam. Yes. Thank you po. Ang hindi pumalakpak, alam na natin ang mangyayari. Ayan. So thank you very much and congratulations sa lahat po ng umattend dahil sa napakagandang presentation na ginawa ng ating Super Sam, Super Speaker for tonight. Thank you dahil may mga ano tayo, no? May mga, I believe, may mga non-members sa ating audience. And thank you very much po sa inyong oras na ibinigay. At maraming salamat din sa mga nag-invite sa inyo, no? Sa patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng networking. Now, gusto po nating kausapin yung mga non-members.
lalong-lalo na po kung ikaw ay OFW, kasi I believe this Zoom presentation is prepared especially para sa mga nasa abroad, pero open naman ito sa lahat, ano. So, pero naka-dedicate ito, yung time slot naka-dedicate sa mga OFW, especially in the Middle East, kung saan nandyan ang pinakamaraming Filipino sa Middle East, ano. I remember during my time, nabanggit ni Sam na ako'y naging OFW din, ano. Naalala ko nung panahon na ako'y nasa Saudi Arabia, meron ding ano dun eh, may mga sideline din kaming ano, may mga sideline din na na-o-offer sa amin noon, ano, nung nasa Saudi Arabia ako. Pero ano, mostly yung pera padala, yung gano'n ang sistema, no? Yung tipong ikaw ang magiging contact nung company sa Philippines, ikaw yung contact diyan sa Saudi o sa Middle East, tapos ikaw yung parang collection, ikaw yung collection body. So may mga extra income din kami noon, ano, kasi parang networking din, dahil isa lang yung pinaka-head na nangongolekta, pero pag ikaw ay nakapagpadala na ron, may karapatan ka na na mag-explain ng tungkol sa company, at pag nagpadala yung tao na yun, may porsyento ka. So parang networking din, ano. Ang problema nun, wala pang internet nun eh. May internet, pero sa Saudi nun wala pang ano eh, wala pang internet. Pag naalala ko nun, pag nagpapadala kami ng pera o ng package, bumabalik sa Saudi, may picture. Pinipicturean nung Philippine company na courier na natanggap nung pamilya mo o kung sino man nakapangalan na pinagpadalan mo ng pera o package. May picture, oh. Tapos ibabalik sa amin sa Saudi, naka-picture na tinatanggap. Grabe, no? Kaya pag nagpadala ka ngayon, after 15 days pa, malalaman mo kung nakarating sa Pilipinas, ay babalik pa sa iyo yun eh. Kaya total, papunta tsaka pabalik, parang 15 days. Unlike ngayon, ano, tsaka noon, barya-barya lang opportunity noon. At tsaka ano nga, may mga sideline pa kami noon eh, basketball. Naglalaro kami sa mga commercial liga nung nasa Saudi kami. Eh yung company ko hindi sumasali, kaya sumasali kami sa ibang kumpanya, player kami ng ibang kumpanya. May bayad, naaalala ko noon, ano eh, may magkano nga, parang mga 50 real yata noon sa Saudi. 50 real ang per game, ano, para kami mga import, gano'n ang ano. Tapos yung international school nag-offer din sa amin ng sideline noon na sa basketball din. Kami yung practice team. Kami mga taga McDonald's, oh, puro Pilipino, nagtayo kami ng team, tapos kinuha nung international school para maging practice team kalaban ng high school team nila. So what I'm trying to kwento, kahit noon pa sa mga OFWs, naniniwala ako na open tayo sa mga extra income, ano. Kaya lang itong ino-offer ngayon sa inyo, I believe hindi lang extra income ito. I believe pagka ito ang naging main source ng income mo, malaking bagay at mababago talaga ang buhay mo. At maraming ang OFW na naging networker na talagang nakakauwi ng Philippines for good at tinutuloy na yung networking as their career. It may sound abrupt, lalo na sa mga non-members. It may sound na parang napakabilis. Kasi naintindihan kita dahil hindi nating kultura ito, no? Yung ganitong klaseng negosyo. Hindi rin nating kultura yung kumikita tayo sa komisyon. Lalong-lalo tayong mga Filipinos, ano? Ano ba ang kinalakihan natin sa Pilipinas? 'Di ba yung kasabihan na lagi natin nadidinig sa mga magulang natin na, anak, mag-aral kang mabuti. Dahil yan lang ang maipapamana ko sa iyo. Yan lang ang kayamanan na maiiwan namin sa iyo, yung edukasyon. Para pag may aral ka, makakapag-apply ka sa abroad or makakapag-apply ka sa Pilipinas, tapos magkakaroon ka ng magandang trabaho. Yan po ang madalas nating madinig. Magkakaroon ka ng magandang trabaho. Pero bihira po tayo, ewan ko kung may nadinig kayong magulang na hindi networker, walang alam sa networking,
Yung mga typical na batang 80s dyan, mga batang 90s, batang 70s, I'm talking to you. Ano ba kinasanayan natin na kasi sinasabi sa atin ng mga magulang natin? Anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, may maganda kang trabaho. Bakit ganun lagi ang nadidinig natin? Bakit wala tayong nadinig na, anak, mag-aral kang mabuti para magnegosyo ka, para magkaroon ka ng magandang buhay? Ba't wala tayong nadidinig na ganun? Ang lagi natin nadidinig, anak, magtrabaho ka, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ano ibig sabihin nun? Magandang trabaho pero maliit ang sweldo. Yan ang kadalasang nangyayari. Now, dumating na ang generation na mga networkers, iba na po ang nadidinig natin. Ang nadidinig natin, pag networking na pinag-uusapan, aba, gawin natin yan para magkaroon tayo ng magandang buhay. Bakit? Kasi po, nung tayo ay plain and simple, empleyado ang naiisip natin, hindi natin pwedeng sabihin na, yan, nasa abroad na ako. In 2 years time, magkaka-Ferrari ako. Hindi natin pwedeng sabihin ganun eh. Dahil alam mong hindi mangyayari. Hindi mo rin pwede sabihin na in 2 years time, uwi na ako ng Pilipinas, may condo unit na ako. Hindi mo masasabi. Bakit? Dahil alam natin na yung pinasok natin trabaho will not provide yung sinasabi ng isip natin. Walang OFW na pumunta at sinabi, in 2 years time, magkakaroon ako ng bayad lupa sa Pilipinas. Pero yun ang pangarap natin, yun ang gusto natin. But bago ko magpatuloy, don't get me wrong ha. I'm not saying na ang pagiging OFW ay pangit o masama. Ang sinasabi lang natin, hindi kayang i-provide nung ginagawa natin ngayon yung mga gusto natin sa pamilya natin at sa sarili natin. Kaya ang OFW, walang masama kung tayo ay titingin at magtatry, susubok sa mga opportunities na nakakasalubong natin. Kwento ko nga sa inyo, sabi ko nga kanina, kami noon, 1993 yun, wala pa kaming internet eh. Kaya ang aming mga sideline talagang simple lang, basketball, padala ng pera, yung mga tipong gano'n. Ano? So, meron pa ako naging sideline noon eh. Taga-setup ng sound system. Yan. Kasi maraming local, hindi sila ganun galing sa pag set up ng mga sound system. Ang gaganda ng sound system sa Middle East. Ewan ko lang ngayon, siguro ngayon pag binili mo buo na. Kasi nung 90s, nung nandyan ako sa Saudi Arabia, ang binibili pa namin, component pa tawag. Hiwalay yung tape, yung cassette player, hiwalay yung amplifier, hiwalay yung tawag dito, yung mga yung digital na ngayon, yung mga pantimpla, hiwa-hiwalay pa yan, yung ano bang tawag doon, nakalimutan ko na, yung pang-synchronize, di ba? Hiwa-hiwalay pa yan. So, components pa ang tawag. So ako, pinasok ko din sideline yan. Ako mag-assemble. Kaya yung mga kasama namin sa trabaho, kaya yung mga manager namin ibang lahi, na gustong mag-assemble, kami ang kasama. Pupunta kami ng mall, kami mamimili, tapos ako magse-set up sa bahay. Bumibilib sila sa skills ng Pilipino. Ultimo yung pagkakabit natin ng wire sa likod, tapos tape-tape natin. Nagugulat sila doon kasi sila pag nag-ayos, tusok lang sila ng tusok. Kaya magulo, no? Parang may Kaya hindi pa uso yung wire organizer. Ginagawa na ng Pilipino yun. Kung hindi rubber band, scotch tape. Kaya talagang magkakasama yung tape, no? So, what ang pinopoint natin, walang masama, OFW ka, gagawa ka ng sideline. Pero ito nga, sa panahon ngayon, iba na. Number one, may internet na. Pag nagpadala ka ng pera ngayon, segundo lang, magre-reply na sa'yo, thank you po, natanggap na namin. Hindi katulad namin, nung pipicturan pa para makita. Grabe. So, ngayon, negosyo, digital na rin. Online na din. At napakaganda pa ng company, napakaganda ng produkto. So, ang point natin dito, wala pong masamang tumingin ng opportunities kung extra income ang hanap mo. Pero ang good news, ang I Am Worldwide po, hindi lang extra income ang kayang i-provide sa inyo, kundi yung retirement na inaasam-asam mo, maaga mong ma-achieve pagka ikaw ay networker. Kahit hindi ka OFW, kahit nasa Pilipinas ka ngayon, retirement po ang mabilis mong makukuha.
Sabi nga nila ang tradisyon kasi sa Pilipinas, 'di ba? Pag ikaw ay tumungtong ng 50 o 60, dun pa lang ang start ng retirement mo. Aba, pagka networker ka po as early as 30s mo, pwede ka nang mag-retire. Dahil sigurado, kung mga 20s ka nagsimula, 10 taon gagawin mo networking, tapos na po ang kwento. Sigurado meron ka na lahat ng gusto mo sa buhay. Now, ang I Am Worldwide po ay nag-o-offer sa inyo ng isang balanse, napaka-fair at napakagandang compensation plan na madalas ko pong sinasabi na kung ang compensation plan ng I Am Worldwide ay nagamit na namin nung early 2000, malamang times 5 ang meron kami compared sa nagkaroon. Ano? So, marami pong legal na kumpanya, to be fair. Marami pong magagandang kumpanya, magagandang produkto, marami ding kumpanya na nakakapagpayaman. Totoo naman yan, ano? Basta legal at ethical. Now, the biggest difference po sa I Am Worldwide, at ito naman talagang pinagmamalaki ng mga members ng I Am Worldwide, dalawang bagay po ang pinagkaiba. Yung generosity ng compensation plan, number one, at yung generosity ng mga may-ari. Kasi hindi ho magiging generous ang compensation plan kung hindi magsisimula sa mga may-ari. So yan po yung dalawang malaking pinagkaiba. Kasi kung produkto lang, sasabihin, barley din sa kabila Sasabihin nung iba, may kape din sa kabila Ay nakakapampapayat din yung juice nila O nakakapagpaganda rin yung juice nila yung ganyan ano. So wala naman po kasing kumpanya na magsasabi na ang produkto nila ay panis, di ba? Wala namang kumpanya magsasabi na sila ay magsasara na, pangit, ganyan. So lahat po ng kumpanya sasabihin kung ano yung maganda sa kumpanya nila. Kaya po, wag po kayong maiinis sa mga presenter natin pagka paulit-ulit na sinasabi na dito 4 lang, dito 5 lang, di ba? Sa totoo lang, kung long term mo titingnan, malaking bagay ho ang pinagkaiba talaga. Kasi sa ibang kumpanya, kailangan 10,000 ang downline mo para kumita ka ng milyon sa isang buwan. Dito 30 lang ang active mo, magiging milyonaryo ka. Kaya ang laki talaga ng pinagkaiba So diyan magkakatalo. And of course, do sa kultura, ako po ay magna 19 years na po sa industriya. I would say na ibang-iba ho ang kultura na na-build. Dinatnan ko na, ayan, i-clear ko. Hindi tayo nagke-claim ng kung ano-anong tayo ang magaling. Ako'y dinatnan ko na po ang I Am Worldwide, mababait po talaga ang mga distributor. Kaya nga nung ako'y bagong pasok dito, ang sabi ko sa mga darating, mag-adjust kayo. Dahil talagang mababait po ang tao sa I Am Worldwide simula sa mga may-ari hanggang sa mga top earners. Kaya hindi po ako magtataka na kung ikaw ay gagayahin mo sila, siguradong ma-achieve mo rin yung kanila mga na-achieve. Now, maybe some of you will tell me, kung makapagsalita naman kayo, parang sure na sure kami magiging successful dito. Ano ba ang gusto mo? Sabihin ko na huwag ka nang sumalit, wala namang mangyayari sa iyo. Hindi ba? So, ang point ko, ganito kami magsalita kasi alam namin yung nangyari sa amin sa industriyang ito ay pwedeng mangyari sa iyo kung talagang seryoso ka, nagagawin mo ng tama at magsisipag ka. Tama ang mga nadinig mo, sinabi ni Mentor Sam kanina. May gagawin ka. Hindi po ito yung sasali ka lang at wala kang gagawin. Pero ang maganda dito, lahat naman ng gagawin mo ay may magtuturo sa iyo along the way. Hanggang maintindihan mo ang negosyo, hanggat kaya mo na siyang gawin mag-isa. At magugulat ka na lang, may mga taong magpapasalamat sa iyo dahil nabago ang buhay nila dahil pinakilala mo sila sa I Am Worldwide, and that is your biggest reward. Yan po yung sabi nga sa Bible yan yung ating pambayad sa mga pagkukulang natin. Bumawi na lang tayo sa ating mga kapwa. Anong magandang pambawi? Ang magandang pambawi para sa akin, kung ano yung nakikita mong maganda na nangyayari sa iba at gusto mong mangyari sa iyo, wag nating ilihim. Dapat i-share natin ang i-share. Siguro ngayon masasagot na yung tanong, bakit kaya nung elementary lagi kang nasa noisy list?
Ba't nung elementary, lagi ka nasa listahan ng mga maiingay? Nung high school, ganun din. Lagi kang linilista na napakaingay mo sa classroom. At ganun din nung kolehiyo. At ganun din nung nasa trabaho ka na, daldal ka ng daldal. Yan pala ang purpose. Dahil darating ang panahon, magiging networker ka at napapakinabangan mo yung kadaldalan mo. Na nung araw, hindi mo pinapakinabangan, napapatrouble ka pa. Sa totoo lang, may purpose ang lahat. Kaya kung ikaw madaldal, sigurado na ang pagyaman mo sa networking pag madaldal ka talaga dahil ito, ang puhunan mo rito, kwento. Pero ito, ano ginawa ng IAM Worldwide? Pinadali ang pagkukwento mo. Nandyan si Manny Pacquiao, si Rapi Tulfo, si Yorme Isko Moreno, at yung iba pang mga brand ambassadors natin and ambassadors plus the company endorsers. Diba? Ipakikita mo lang, they will do the talking for you. Plus, may mga Zoom meeting na ganito na isang mentor Sam na ang dating ay Senator Bong Revilla na boses Manny Pacquiao. Yan ang, di ba? Kompleto. Kompleto ang package. Are you getting my point, mga kaibigan? Magaling ka na magkwento, tinulungan ka pa ng company para sa pagkukwento, sureball na ang negosyo mo. Huwag kang kabahan sa pagsali, ano? Huwag kang kabahan dahil hindi mo alam ito. Lahat po ng naging successful dito, ganyan din ang naramdaman nung simula. Kasi you will never know something if you will not try it. Kaya kailangan subukan mo para maintindihan at makilala mo. Lahat po ng naging successful sa IAM Worldwide, nagsimula din po yan sa walang kaalam-alam. Naturuan, nakinig, nagsipag, naniwala sa sarili, naniwala sa proseso, sa buong sistema ng kumpanya, lalong-lalo na ikaw kung hindi ka member ngayon. Ikaw talaga ang dapat maniwala ngayon dahil 4 years na ang company. This month, marami na pong na-produce na mga magagandang resulta. Kaya hindi mo na kailangan pagdudahan. Nakapicture kami sa inyo dito, pwede nyo ipagtanong ang aming po mga reputation, pwede nyo pong ipagtanong kung saan po kami matatagpuan, saan kami makakausap. Bakit? Dahil ganito po kami sigurado na basta gawin mo lang ang part mo, siguradong magiging successful ka sa IAM Worldwide. Katulad ng lagi kong sinasabi sa mga trainings ko, sa lahat ng mga ganitong session, kahit saan tayo makarating, we'll never know in the future. Hindi natin alam kung lagi tayo magkakasama. Siyempre, mga utak negosyante tayo, maaring may mga opportunity pang dumating sa atin at sa iyo din. Pero kahit hindi tayo magkakasama na, lagi mong tatandaan, lahat ng sinabi ko sa IAM Worldwide, talagang hindi na mababago yan. Kahit ikaw, hindi mo man pansinin ang IAM Worldwide ngayon, after 1 to 2 years, pag binisita mo ang IAM Worldwide, lahat pa rin po ng mga sinabi ng trainer, sinabi ng mga presenter, yung mga sinabi namin, andyan na po yan. Legacy na po ng IAM Worldwide yan. Kaya napakaganda na habang gumagawa ng legacy ang kumpanyang ito, ikaw naman gumagawa ka ng history para sa sarili mo. Kaya visit and learn more about IAM Worldwide and join yung company at sana magkasama-sama, lalo na yung nag-invite sa iyo, no? Sana magkasama-sama kayo kasi yung taong nag-invite sa iyo, hindi mo ba ikinatutuwa? Kaya yan nag-IAM Worldwide, yung taong nag-invite sa iyo. May pangarap yan eh. Ang pangarap yan, makaangat sa buhay, makauwi ng Pilipinas, mag-for good. Bakit ka ini-invite na sumama rito? Dahil yung pangarap niya, alam niya, pangarap mo din. Kaya dinadamay ka niya sa pangarap niya. Kaya nakakatuwa yung mga ganyan tao. Kaya pinapalakpakan niya kung nandiyan pa yung nag-invite sa iyo, no? Dahil sa nag-invite sa iyo, nabuhay ulit ang pangarap mo. At ang IAM Worldwide can provide, can give what you want, just do your part. Ganyan kami kasigurado. So once again, thank you very much po sa oras ng mga non-members at maraming salamat din po sa oras ng mga members na. And of course, thank you very much, Mentor Sam, for your presentation and everybody na present for your success. Dasal natin palagi yan. Just do your part. Thank you very much. All for the glory of God. Amen. IAM Worldwide. Thank you. Nice. Thank you, sir. Bigyan po natin ng pusuan nga po natin si Sir June. Pusuan nga natin si Sir June. Ayan, no? Yun, no? Wow.
Alright, thank you po ulit, Sir June, and thank you po sa lahat ng mga mentors and of course yung mga guests po natin na I believe na hindi nyo mapalampasin yung yung pagkakataon na to, no, na maging part na kayo ng IAM. Alright, pwede po tayo mag-picture po. Pa-open mo po ng camera. Sige po, picture po tayo. Yan. Sige po, pa-open po. Yun. Hello po sa inyong lahat. Wow. Talagang as in worldwide tayo dito. Nakikita ko from different countries po ito. No? Sige po, let's do the B sign. Ito po, B sign. To God be the glory po. Ibig sabihin nito na nakaturo po sa taas. God first, sabi nga ni Yorme, di ba? Ayan, so let's do the B sign. Okay, 1, 2, 3. You know. Okay, next page po. Alright, isang page pa. 2, 3. Ayan. Alright, yun po. Maraming salamat po. At okay lang po, magko-closing prayer lang po ako para pag-pray natin yung mga kababayan natin dyan from kung saan man kayo naroon ngayon. Sige, pag-closing prayer lang tayo. No? Okay, once again, thank you po kay Sir June. At magkita po Thank tayo you rin, ulit na Mentor Sam. Wednesday. Friday po ulit, no, sir, no, yung last natin. So, kita-kits po ulit tayo, ha. Invite po tayo na mas marami pa para mas masaya, ano po. And also, thank you kay Mentor Armida sa magandang pag-host kanina. Alright, so let's have a closing prayer now. Alright. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay niyo po sa bawat isa, especially po sa mga tao pong na-invite po sa Zoom meeting po na to. Lord, alam po namin na ito po yung mga tao na meron po silang desire, Lord, na mas ma-improve po yung buhay. Meron po silang, Lord, na pangarap na itong year 2021 ay may mas magandang mangyari pa sa buhay po nila at ganoon din po sa family nila, Lord. Na Lord, naniniwala po ako na ito pong Ayang Moldo ay siya pong pinakita niyo po na pwedeng maging kasagutan sa mga dasal po nila. Lord, alam ko po na ito po ay nangyari hindi dahil sa accident or coincidence, Lord, na na-invite sila dito, Lord. I believe, Lord God, na this is you, Lord God, na ikaw po ang nagtalaga na to para sa kanila, para matunghayan po nila, Lord, yung opportunity na pinagdarasal po nila, Panginoon. Lord, naniniwala po ako na lahat po ng tao po nakikinig ngayon dito po sa Zoom na to, Lord, alam ko po na kayo po ang siyang nagdala sa kanila. And even, Lord, yung mga members po namin, yung mga bago po namin partners po dito, yung mga mentors po namin, Lord, alam ko po na meron po silang napakalaking desire, Lord, na makatulong din sa mas marami pang mga tao, hindi lamang po yung kanilang mga loved ones, pero pati yung mga kapwa po namin, mga OFWs all around the world, Lord God, na alam po namin, Lord, na kami po ay patuloy yung gagamitin as agents of hope, na matulungan po namin sila na mas ma-improve po yung buhay, Panginoon. At alam ko po, Lord, na ilalapit niyo po kami sa mga tamang tao, yung mga tao po nagdadasal, Panginoon, na makita po nila yung kanila pong matagal na pong pinagdadasal na dito po nila matagpuan sa IAM Worldwide. Panginoon, maraming po salamat sa aming pong BODs na patuloy pong sumusuporta po sa amin at patuloy na po-provide para sa amin lahat mga distributors at patuloy pong sa kanilang pagiging generous po sa amin lahat, Lord. Panginoon, maraming salamat po at ganoon din po kay Sir Jun Espinosa na ginagamit niyo po para ma-bless at ma-inspire po kami, mag-guide po lahat ng mga distributors ng IAM Worldwide. At Lord, maraming salamat po sa mga speakers ng IAM Worldwide. Lord, maraming po salamat sa patuloy niyo pong pag-bless sa amin po, Lord. Alam po namin na mayroon pa rin pandemic, pero Lord, salamat po sapagkat ito pong business po namin ay still nag-grow pa din po in the midst of this pandemic, Lord God. And I pray also, Lord, na matapos na po yung pandemic po na to, matapos na po yung coronavirus po na to, Lord, I believe na gagamitin niyo pong patuloy na papalakasin pa ang IAM Worldwide. Ganon din po yung aming Amazing Barley na marami po kami matulungan na hindi lamang po sa isang sakit kundi sa lahat po ng sakit ng mga tao, Lord, ay makatulong po yung aming product po para maging healthy po at mas malakas pa ang immune system po nila, Lord. Maraming salamat po, Lord, at binabalik ko po sa inyo ang mga lahat ng papuri, pasasalamat, lahat po ng honor, ng glory po ay binabalik ko po sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you so much po. God bless everyone. Amen. Amen. Thank you so much. See you again. Bye-bye. on Thank you so much, Friday. MRT June. MRT June. Thank you. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Mentor Sam. Thank Thank you. God bless you. God bless po. Mga Thank nasa you, Mentor God Sam. bless. God Thank you, bless. Mentor Espinosa. Magpabakuna kayo Thank you, dyan. mentors. Pa-vaccine Tapos kayo. na po. Tapos Tapos na na po. Buti pa kayo. Tapos na po, nakadalawang dose na. O kamusta? Anong brand? Sana all daw, no? Pfizer. Pfizer. Pfizer? Anong wala namang magkwentuhan nga muna tayo tungkol sa vaccine na yan. Sige po, marami pa naman tayo oras. Sige Sige. po. Oh, Nung first dose ko, Sige. sino yan? Sino to? Sino to? yung first dose ko po, wala akong naramdaman na kahit ano. Eh di Pero manhid. yung second dose ko, 3 o'clock,
Nagparlito Na ko si sir ano, eh, kaya para wala akong, naman. yung para akong nalalamig. Asan ka? Anong pangalan? Oo, Hindi ko nakikita yung... tapos Ito, nag-take Sir ako Jun. ng 2 sachet ng Naka-spotlight po. barley. Ayun. Tapos, Sige, nakikita ko na. Sabi. nag-take ako ng mga 2 o'clock in the morning, nag-take ako ng 2 barley sachet at the same time. Tapos mga 10 minutes wala na. Hindi na ako nag-shell. Wow. Nag-shell Pfizer kasi sa inyo? ako, parang gumagalaw yung lahat. Pfizer? Oo. O yung iba, Yes. iba. Anong brand? Pfizer din, sir. Sampung country? Sa Kuwait po. Okay. Punta ako dyan. Yan ako magpapabakuna. Sabay. Dito naman sa Sige, atin, sir. meron ding Pfizer pero hindi pa siya unang darating eh. Ang unang Bakit? Anong darating, dito, sir? ang unang dumating sa Pilipinas yung Sinovac eh, yung galing China eh. Ano? Yun na yung ginagamit sa mga frontliner ngayon. Tapos ang sponsor yata ng Pfizer yung United dito sa Philippines, kaya medyo nagkakapustuhan na. So kami, ang sitwasyon namin dito, naghihintay kami sa sasabihin ng local government kung ano available sa lugar mo. Kasi hindi ka naman pwede magpalipat-lipat. May mga allocation din yun eh. Kaya ganun. Pero ako, sabi ko nga, halimbawa dito sa neighborhood ko, kung maka 50% nagpaturok o kaya 90%, di na ako magpapaturok eh. Wala. Kanino pa ako mahahawa kung lahat sila naturukan na. Oh. Tama eh. Siyempre, hindi pa naturukan. Okay, kung Baka halimbawa, yun, ako na lang hindi natuturukan. Okay, pag nagkasakit ako, sino mahahawa sa akin? Wala. Diba? Sa kanila, 99% na. Sino pa magkakasakit? Wala na rin akong makukuha na ng virus. Yan ang utak, mga negative sa networking. Ganyan. Pinoy. Yung mga negative sa networking, ganyan, sabi sa akin dati. Paano kung lahat ng tao sa lugar namin, halimbawa daw, ang tao sa lugar nila 5,000. Tapos 4,999 member na, siya na lang daw hindi member. Sabi ko, may tawag sa iyo, tanga. Di ba? Imagine mo, lahat member na, ikaw hindi ka pa member, may tawag sa iyo. Dati naman may nagtanong, sabi pa sa akin, paano kung buong Pilipinas daw member na, siya na lang hindi. Naku, sabi ko, ang tindi ng tawag sa inyo, nuknukan ka ng tanga. Imaginein mo, lahat ng tao sa Pilipinas member na, ikaw na lang, hindi ka nakabalita. Parang gano'n. Lahat nagne-networking na. Buti na lang, hindi tayo gano'n. Diba? Hindi tayo nagpakati. Diba? So, sige. Thank you na. Matutulog na ako. Puyat na naman ako. Ito talaga si Mentor Sam. Ang bonus, ang ganda. Quarter to 1 na. Matutulog na ako. Thank you. Ingat kayo dyan. Ingat kayo mga... Ingat kayo din, Mentor. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Good night. Maraming salamat. Good night, sir. Good night. Ingat. Ingat, sir. Thank you. Okay, sir. Bye-bye. Thank you, sir. See you on Friday.